Pagkalipas ng isang buwan, sinadya kong iwasan ang bawat pagkakataon na makita si Liu Ruyan. Pinili niyang manatili sa Nanjing para magtrabaho, kaya nag-apply ako sa universidad sa Beijing. Nang mag-apply si Liu Ruyan para sa paninirahan sa Beijing para sa akin, agad akong nag-apply para sa postgraduate studies sa ibang bansa dahil ako'y naging isang masamang lalaking karakter sa isang nobela ng panahon. Hindi lamang araw-araw kong inaapi ang masunuring na kababatang kapatid, kundi kinuha ko rin ang kasintahan ng aking kapatid, ang pangunahing babaeng karakter na si Liu Ruyan. Sinubukan ko pang ang magpakamatay para pilitin ang babae na pakasalan ako. Sa huli, napilitan si Liu Ruyan na pakasalan ako ni Yuan Sheng, ngunit pagkatapos ng kasal, agad siyang nag-apply na pumunta sa isang liblib na bulubunduking lugar. Hindi niya ginalaw si Yuan Sheng kahit isang beses sa loob ng ilang taon, at tinulungan pa niyang maghanap ng bagong kasintahan ang kanyang nakababatang kapatid na nagresulta sa kanilang pagpapakasal at pagkakaroon ng mga anak. Ang labis na pagkakaiba ay nagtulak kay Yuan Sheng na tuluyang mabaliw na nagplano na ipalaglag ang anak ng kanyang bayaw. Galit na galit si Liu Ruyan na ipinadala si Yuan Sheng sa isang mental hospital. Sa huli, nagdusa siya ng labis at namatay sa sipon sa kulungan ng baboy. Sa sandaling ito, kakasagip lamang ni Liu Ruyan sa akin na nagtangkang magpakamatay. Nang hilahin niya ako, wala na akong hininga. Si Liu Ruyan ang nagbigay ng artificial respiration at sear upang sagipin ako. Hindi rin naiintindihan ng mga taga-baryo ang mga bagay na ito, alam lamang nila na naghalikan na kami ni Liu Ruyan. Ngayon, pinipilit ako ng aking ina sa labas na pakasalan ang babae. Kung hindi, ang balita tungkol sa aming intimate na pagkakadikit ay kakalat sa buong bayan. Naalala ko ang huling kapalaran ni Yuan Sheng sa libro, kaya dali-dali kong binuksan ang pinto para pigilan ang aking ina. Iniligtas ako ni kasamang Liu, hindi niya ako sinamantala. Gumamit siya ng artificial respiration para sa akin. Hindi ko kailangang pakasalan ako ni kasamang Liu. Pagkasabi ko nito, nagulat ang lahat sa akin. Kung tutuusin, noon ay gustong-gusto kong magkaroon ng kasintahan. Hindi ko lamang inangkin ang engagement ni Liu Ruyan sa aking kapatid, kundi muntik pa akong makapatay. Paano biglang nagbago ang batang ito? Lumingon lamang ako kay Liu Ruyan. Kasamang Liu, salamat sa pagligtas sa akin. Naiintindihan ko ang mga medikal na kaalaman na ito. Isang taon na lamang at magtatapos na ako ng high school. Siguradong pag-uusapan ako ng mga kaklase sa likod ko. Tignan mo, maaari mo bang sabihin kay Tito Liu na gusto kong magtapos ng high school sa Beijing? Ang aking ideya ay napakasimple, gusto ko lamang mag-aral ng mabuti sa Beijing at bumili ng maraming bahay. Kapag tumaas ang presyo ng mga bahay sa hinaharap, magiging sobrang saya nito. Tinitigan ako ni Liu Ruyan ng malamig. Sa tingin niya, may ibang motibo ang lalaking ito. Dati na niyang narinig kung gaano ako kasama sa aking kapatid. Ngayon, pag-iingat na lamang ang natitira sa kanya para sa lalaking ito. Kung gusto mo talagang mag-aral ng high school sa Beijing, tutulungan kitang lumipat ng paaralan, ngunit sana'y wala kang ibang iniisip. Medyo galit ang ina ni Shai. Kasamaang Liu, ano ang sinasabi mo? Dapat kayong magpakasal dahil sa nangyari. Isa ka ring opisyal ng militar. Hindi ka maaaring maging iresponsable. Dali-dali kong pinigilan ang aking ina. Ma, opisyal ng militar si kasamang Liu. Nasaktan ko ang binti ng aking kapatid. Hindi ito maaaring maging normal. Kahit na gustong pakasalan ako ni kasamang Liu, hindi ito maaari. Gusto kong mag-aral ng high school sa Beijing malayo sa Qiantang Village para walang makaalam tungkol dito. Kapag nakapagtapos na ako ng universidad, maaari akong ma-assign na magtrabaho sa lugar. Sa huli, sadyang ibinaba ko ang aking boses. Pagkatapos, makakahanap ako ng isang mahusay na kasintahan sa Beijing. Hindi narinig ng ina ni Shi ang naunang sinabi, ngunit ang huling pangungusap ay malinaw niyang narinig, kaya tumango siya ng paulit-ulit. Kasama ang ama ni Shai, sumang-ayon sila. Ang pandinig ni Liu Ruyan ay napakatalas, at bahagya niyang narinig ang sinabi ko. Puno ng panunuya ang kanyang mga itim na mata. Gaya ng inaasahan, ang layunin pa rin ay umakyat sa mas mataas na antas. Mga tito at tita, tatawagan ko ngayon ang kampo para buksan ang linya. Pagkatapos maihanda ang liham ng rekomendasyon bukas, susunduin ko sila papuntang Beijing. Pagkatapos niyang sabihin yon, umalis siya nang hindi lumilingon. Kinabukasan, isang kulay hukbong berdeng jeep ang huminto sa bukana ng nayon. Nang makita namin ito ng aking kapatid, inayos namin ang aming mga gamit at nagmadaling pumunta sa bukana ng nayon. Nagkataong nakasalubong namin si Liu Ruyan sa daan. Magandang araw, Miss Liu. Masayang bumati si Shikin. Matapos bumati ni Liu Ruyan sa mga magulang ni Shai, nilampasan niya ako at tumuon kay Shikin. Hello, little brother Shikin. Buong puso akong bumati sa kanya, ngunit tumango lamang ng bahagya si Liu Ruyan. Iniabot niya sa akin ang liham ng rekomendasyon. Bahagyang nagtaka si Shikin. Ate Liu, nasaan ang aking liham ng rekomendasyon? Nasa akin ito. Ako muna ang mag-iingat nito para sa'yo. Malamig at kalmado ang boses ni Liu Ruyan. Nakikita ko ang kanyang pag-iingat at pagtanggi sa akin,
tila takot na baka punitin ko ang liham ng rekomendasyon ng aking kapatid. Ngunit sa ugali ni Yuansheng, talagang gagawin niya yon. Yumuko si Shikin, nadama ang init sa kanyang puso. Nakikita niyang pinoprotektahan siya nito. Sa pag-isip na ito, may pagmamalaki siyang tumingin sa akin sa likuran. Ako naman ay nakatingin lamang sa harapan, pinaplano ang buhay sa Beijing. Tiyak na alam ng pamilya Liu ang mga ginawang kasamaan ni Yuansheng noon. Kaya't hindi sila magiging maganda sa akin. Kailangan kong maghanap ng trabahong may kasamang pagkain at tirahan para makapag-ipon ako ng kaunting matrikula at may matutuluyan. Pagkatapos magsimula ang klase, diretsyo na akong titira sa paaralan. Kailangan ko lang makapasa sa kolehiyo. Kinakabahan hinawakan ng ina ni Shi ang aking malalaking braso. Paulit-ulit niya akong tinitigan, sinasabing maghanap agad ako ng kasintahan pagdating ko sa Beijing. Naiintindihan ko ang iniisip ng ina ni Shi sa panahong ito. Marahan kong hinawakan ang kanyang kamay upang pakalmahin ang kanyang pagkabalisa. Ma, huwag kang mag-alala. Pagdating ko sa Beijing, tiyak na makakahanap ako ng kasintahan sa loob ng 3 buwan. Nagpasya akong magsinungaling muna. Para pakalmahin ang ina ni Shai, sasabihin ko na lang ang totoo pagkatapos kong makapasa sa kolehiyo. Habang pinapakinggan ang mag-ina na nag-uusap tungkol sa paghahanap ng kasintahan. Sa malamig na mga mata ni Liu Ruyan ay may panunuya at katahimikan. Akala mo ba'y makakahanap ka ng magandang kasintahan at makakaakyat sa mas mataas na antas sa loob ng 3 buwan? Nanaginip ka. Pagdating sa bukana ng nayon, sa harap ng jeep, isa-isa at walang tigil na nagbilin ang ina ni Shay sa dalawa. Makakauwi pa si Shikin sa bakasyon. Ngunit mahihirapan ako. Sa pag-isip na ito, bago sumakay sa sasakyan, isiniksik niya sa akin ang kanyang natitirang mga itlog. Nakaupo si Liu Ruyan sa upuan ng driver, malamig na pinagmamasdan ang eksenang ito sa pamamagitan ng rearview mirror. Pagkatapos kong ilagay ang mga itlog sa aking asul na bag, nag-angat ako ng tingin at nagtama ang aming mga mata sa malamig na mga mata sa rearview mirror. Hindi ko pinansin ang kanyang tingin, tinakpan ko ang aking mukha ng damit upang harangan ang sikat ng araw. Tahimik akong sumandal sa upuan at natulog. Maayos na tumatakbo ang sasakyan sa kalsada. Nang makarating kami sa isang tindahan ng pagkain sa bayan, hininto ni Liu Ruyan ang sasakyan at pumasok sa loob. Paglabas niya, may hawak siyang isang kahon ng mga lumang cream cake. Iniabot niya ang mga cake kay Shikin na nasa likurang upuan. Kainin mo. Ito yung munting cake na nabanggit ko sa'yo. Salamat, Miss Liu. Tuwang-tuwa si Shikin. Hindi pa siya nakatikim ng cake. Tapos, sumulyap siya sa akin. Talagang parang baboy. Buong araw, tulog lang ng tulog. Sinasadya niyang banggitin ang parte ko. Para sa'yo yan. Walang ekspresyon si Liu Ruyan habang pinapaandar ulit ang sasakyan. Tuwang-tuwa si Shikin. Tumingin ulit siya sa akin nang may pangungutya. Maingat niyang binuksan ang transparent na takip at sumubo ng puting krema gamit ang maliit na kutsarang plastik. Salamat, Miss Liu. Ang sarap ng cake na may krema. Nang dumaan kami sa lubak-lubak na daan, nahulog ang damit na nakatakip sa mukha ko. Pagdilat ko, akmang pupulutin ko ang damit nang agad na inabot ni Shikin ang cake na may krema. Subuan kita. Huwag kang magalit. Tumingin si Liu Ruyan sa rearview mirror pero hindi nagsalita. Biglang naging tahimik at mabigat ang atmosfera sa loob ng sasakyan. Kung hindi lang ako napunta sa librong ito, iisipin kong kawawa si Shikin. Sa totoo lang, isa siyang banal na nilalang na laging nagpapaawa, kahit hindi naman siya inaaway ni Yuansheng. Nagpapanggap siyang inaapi siya sa harap ng ibang tao. At si Yuansheng naman, diretsyo at mainitin ang ulo, kaya hindi siya makapagpaliwanag at nananakit na lang. Kaya lumabas na inaapi ni Yuansheng ang kanyang kapatid. Napaisip ako at napailing. Liu, ang pinakilala sa'yo, siya ang dapat bigyan. Hindi ba't dapat lang na sa'yo niya ibili? Bakit ako magagalit? Nagulat si Shikin. Hindi niya inaasahang ganito ako kalmado. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Nakalahati ko na itong cake na may krema. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati. Umiti ako ng mahina. Dumaan pa si Liu para lang bilhan ka nito. Paano mo naman babaliwalain ang pagmamalasakit sa iyo ni Liu? Saka, hindi ako mahilig dyan. Kainin mo na. Habang inaabot ko ang damit para takpan ulit ang mukha ko, nakita ko sa rearview mirror na nakatingin sa akin si Liu Ruyan. Tinitignan niya talaga ako. Wala na rin naman kaming ugnayan sa hinaharap kaya hindi ko na lang pinansin. Tinakpan ko ulit ang mukha ko at pumikit. Hindi na nakapagsalita si Shikin at napayuko na lang habang hawak ang cake na may krema. Napaisip siya, bakit kaya iba na ako pagkatapos kong tumalon sa ilog? Hindi nagtagal, nakarating ang sasakyan sa istasyon ng tren. May 2 sundalo na naghihintay doon. Nang makita nila akong bumaba ng sasakyan, nagliwanag ang kanilang mga mata. Kaya pala nagpunta si Commander Liu galing Beijing para magmisyon, para na rin makipagkilala. Pagkababa ko ng sasakyan, tumingin ako sa isang sundalo. Kumusta, kasama? Saan po ba ang banyo? Malambing kong tanong. Napahiya ang sundalo at namula ang tenga. Dahil kagabi pa lang nagkakilala sina Commander Liu at ang aking bayaw, naisip niya na pagkakataon na nila para magsama.
Kaya sinabi niya sa akin na maghintay at tumakbo siya sa kabilang pintuan ng sasakyan. Sabi ng bayaw ni Kapitana Liu na pupunta siyang banyo. Samahan mo siya. Mabilis na kumunot ang kilay ni Liu Ruyan na parang ginupit ng palakol. Sinong bayaw? Sinong lalaking kasama ang nagpapatawag sa iyo ng ganyan? Ibinawi ni Han Hong ang mapanuyang ngiti. Nakita niya ngayon sa sasakyan na mayroon ding isang lalaking kasama na napakaguwapo. Napagtanto niya na baka mali ang tawag niya sa bayaw kaya agad siyang humingi ng paumanhin. Akala ko iyong lalaking kasama na bumaba kanina ang iyong manliligaw. Mag-ingat sa pagsasalita. Huwag basta-basta tumawag sa mga lalaking kasama. Samahan mo si kasama bilang 1-0. Tumayo ng tuwid si Han Hong at sumigaw. Mabilis akong bumalik sa harapan niya na nahihiya. Pasensya na, kasama bilang 1-0. Samahan kita sa banyo. Ayos lang. Ang kapatid kong si Shikin ay manliligaw ng inyong Kapitana Liu. Pupunta ako sa Beijing para mag-aral. Lalong nahiya si Han Hong. Kay gandang lalaki, hindi pala manliligaw. Sayang na sayang si Han Hong para sa kanilang kapitana. Miss Liu, gusto ko rin sanang pumunta. Ayaw ni Shikin na magbanyo. Gusto lang niyang malaman nila kung sino ang tunay na bayaw. Tumingin si Liu Ruyan sa kanyang relo. Hindi maginhawa ang iyong binti. Baka maubusan tayo ng oras. May banyo rin sa tren. Miss Liu, kaya ko namang maglakad ng mag-isa. Sa totoo lang, matagal nang gumaling ang kanyang kanang binti, may peklat lang. Hindi niya ito sasabihin ngayon. Kapag nagpatingin siya sa doktor sa Beijing, malalaman din ito. Sige, papasamahan kita kay Xiao Kei. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Liu Ruyan at tumawag sa telepono. Biglang nalungkot ang mukha ni Shikin na umaasa. Akala niya sasamahan siya ni Liu Ruyan, pero hindi ba pwedeng hindi siya sumama. Pagkalabas ko ng banyo, nakita ko si Shikin na naglalakad papunta rito sa pangunguna ng isang sundalo. Nakita rin ito ni Han Hong. Ang manliligaw ni Kapitana Liu ay may kapansanan sa paa, hindi man lang siya sinamahan. Mukhang hindi pa pwedeng itawag ang bayaw. Siguro wala pa sa plano. Naririnig na mula sa malayo ang busina ng tren. Nagmamadali na ang mga taong sasakay papunta sa plataporma. Isang lalaking nakapasan ng basket ang mabilis na dumaan sa aking tabi. Bigla siyang bumaling at ang basket na naglalaman ng ilang kilong pananim ay tumama sa aking likod. Dahil sa biglaang pagtulak, natumba ako paharap. Agad kong niyakap ang isang figura sa harapan ko. Naghahanap si Liu Ruyan sa estasyon para sa dalawang magkapatid nang bigla niyang maramdaman na may tumama sa kanyang likod. Kasunod nito, may dalawang braso na yumakap sa kanyang baywang. Mabilis siyang lumingon at nakita niya ang aking mukha na malinis at gwapo. Mahigpit itong nakadikit sa kanyang likod. Ang amoy ng snail noodles ay dumiretso sa kanyang ilong. Bumitaw ka. Ang lamig ng boses ni Liu Ruyan. Talagang nakakasira ng buhay. Hindi ko akalaing balak ko pa siyang ligawan. Naglakas loob pang yumakap sa babae sa istasyon ng tren na maraming tao. Isa kang bastos. Hindi ko rin akalaing si Liu Ruyan pala yon. Nahihiya at naguguluhan akong tumayo para makatayo ng maayos. Mabilis na umatras si Liu Ruyan na parabang naninigas, hindi alintana kung nakatayo akong maayos at walang pakundangang itinulak ako. Kasama 1-0, umayos ka. Itigil mo ang malisyoso mong pag-iisip. Bumagsak ako sa sahig. Gusto akong tulungan ni Han Hong pero natalisod siya sa isang batang biglang sumulpot. Medyo nawalan ako ng pag-asa. Pasensya na, kasamang Liu. Hindi ko sinasadya. Mas lalong sumama ang timpla ni Liu Ruyan. Hindi sinasadya. Sa harap ng maraming tao, hinawakan mo ang dibdib ng isang babae. Wala kang kahihiyan. Mula ngayon, panatilihin ang distansya sa pagitan ng mga kasamang lalaki at babae. Kapag lumabag ka ulit, ipapadala kita pabalik sa Qiantang Village. Ang mukha ni Liu Ruyan ay malamig at walang pakiramdam. Kung hindi dahil sa pagliligtas ni Shidi sa kanyang ama, ipahuhuli na niya ako at ipapadala sa Public Security Bureau para mag-isip-isip. Pagbalik ni Shiking, nakita niya ang tagpo ng pagtatalo ng dalawa. Miss Liu, huwag kang magalit. Baka dahil gusto talaga ni Kuya si Miss Liu. Patawarin mo na si Kuya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay kumakaladkad ang kanyang sugatang kanang binti, lumuhod siya sa tabi ko. Kuya, hindi ko itutuloy ang panliligaw kay Miss Liu. Huwag mong sirain ang iyong reputasyon. Handa akong ipaubaya ka kay Miss Liu. Kahit napagalit na nagsasalita si Liu Ruyan. Sinadya rin niyang hinaan ang kanyang boses. Dagdag pa ang magulong paligid, walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Pero sinadya ni Shiking na magsalita ng malakas. Akala ng lahat na nagkagusto ang kuya sa nililigawan ng kanyang kapatid at sinasadya siyang pinipilit na pakasalan siya sa ganitong paraan. Agad na nagsimulang magbulungan ang mga tao. Malamig akong napangiti at kinurot ng malakas ang aking hita. Agad na pumula ang gilid ng aking mga mata. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kamay ni Shiking at nagmukmok. Shiking, kapatid kita. Wala ka naman kanina, bakit mo ako husgahan? Nadapa ako kanina dahil natamaan ako ng basket na pasan ng isang lalaki. Nakita ko lang na nakasuot ng berdeng uniforme ang nasa harapan ko. Dahil sa tiwala ng mga ordinaryong tao sa mga sundalo, hinawakan ko si kasamang Liu para lang hindi madapa.
Kasama Han-hong, pwede kang magpatunay. Habang nagsasalita ako, patuloy akong lumuluha. Sa pagkakataong ito, nakarating na rin si Han-hong sa lugar. Kayong mga taga-grupo Liu, nagkakamali kayo kay kasamang Shiking. Hindi sinasadya ni kasamang Shiking. Pagkatapos ay ikinuwento niya ng mas detalyado ang nangyari. Kahit na hindi agad nakapag-react si Han-hong, pinigilan niya agad ang matanda. Ang matanda ay puno ng paghingi ng tawad. Pasensya na talaga, binata. Tinawag ako ng anak ko kanina. Paglingon ko, natamaan ng basket sa balikat ko ang katawan mo. Hindi rin inaasahan ni Shiking na mangyayari ito. Agad siyang nagsisi at sinabing nagkamali siya. Siyempre hindi ko siya basta-basta palalagpasin. Shiking, kahit na ako ang unang nanligaw kay kasamang Liu, hinayaan ng mga magulang ko si kasamang Liu na pakasalan ako. Narinig mo na sinabi kong hindi ako papayag. Bakit mo pa rin ako hinuhusgahan? Agad na nagbago ang opinyon ng publiko. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Shiking. Agad siyang nagmukhang kaawa-awa. Hinawakan niya ang kamay ko at sinampal ang kanyang mukha. Kuya, pasensya na. Kasalanan ko. Hindi kita dapat husgahan. Binawi ko ang aking kamay at nagsalita ng mahinahon. Ayos lang, ngayong napag-usapan na, siguro hindi na ako pagdududahan ng kapatid ko, di ba? Gulat na gulat si Shiking. Mabilis na nakabawi si Shiking, halata ang pagkainis, saka nagpanggap na mabait, hindi po. Lumapit si Liu Ruyan na mahigpit ang panga, kasalanan ko ito, magpapaliwanag ako kay kasamang Shai. Sumakay muna tayo sa tren. Pinahid ko ang luha ko, umiti ng bahagya, epektibo talaga ang pressure ng opinyon ng publiko. Kahit ang matigas na babaeng tulad niya ay aamin ng pagkakamali. Tumayo ako habang sinasabing ayos lang, saka naglakad papunta sa pinagparadahan namin kanina. Binili ni Han-hong ang mga tiket ng tren ngayon. Dahil minadali, wala ng sleeper, kaya 4 na magkatabing soft seats na lang ang nabili. Pagkasakay sa tren, kinuha ko ang mga itlog na ibinigay sa akin ng nanay ko. Sakto, 4. Isa-isa ko itong ipinamigay. Kahit itinulak ako ni Liu Ruyan at pinagalitan, na kinainis at kinahiya ko. Pero sa konserbatibo at mahiyain na dekada 80, naintindihan ko kung bakit nagalit ang isang babae. Matapos kong ipamahagi ng tapat ang mga itlog. Umupo ako sa tabi ng bintana ng tren at tahimik na kumain ng pananghalian. Tinitigan ni Liu Ruyan ang inabot na itlog, halata ang pagiging alerto sa kanyang malamig at matigas na ekspresyon. Hindi niya inangkin ang lahat ng itlog at sa halip ay ibinahagi ito, hindi niya talaga inaasahan yon. Pero ang kakaibang pag-ugali ay nagpapahiwatig na. Mayroon siyang mas malaking balak na itinatago. Pumunta siya sa pinuno ng barangay kagabi para kumpirmahin ang sitwasyon ko, at ang resulta ay, totoo ang lahat. Nagpapanggap ang lalaking ito ngayon na maginoo at mahusay, siguro para makahanap ng magandang oportunidad sa Beijing. Pero magkaiba ang bawat bagay. Matapos niyang ibigay ang kanyang itlog kay Shiking, binuksan niya ang kanyang asul na manual sa trabaho, kinuha ang ballpen at may isinulat doon ng seryoso. Pagkatapos kumain, nagpunta ako sa banyo. Pagkalabas ko, nakita ko ang matangkad na figura ni Liu Ruyan. Balak ko sanang yumuko at dumaan sa tabi niya. Nang biglang iniabot sa akin ng babae ang papel na punong-puno ng sulat, kasamang Shiking, ito ang aking sulat ng paghingi ng tawad, pakitingnan mo. Kung may hindi ka gusto, maaari ko itong dagdagan. Nagulat ako, kasamang Liu, humingi ka na sa akin ng tawad. Hindi mo kailangang maging formal. Pero nanatiling walang ekspresyon si Liu Ruyan, at iniabot pa ang sulat ng paghingi ng tawad. Iba ang paghingi ng tawad, kung nagkamali ako, dapat akong magnilay at magsuri kaagad. Wala akong nagawa kundi tanggapin ito. Mayroon pa ring bakas ng tubig sa kamay ko na kakagaling lang sa paghugas, kaya agad itong nag-iwan ng mansa ng tinta sa malinis na papel. Tinitigan ni Liu Ruyan ang peres ng kamay na may litaw na mga buto. Nagpapanggap na mahina pero gustong mangakit, nananakot at nang-inganyo. Sinabi ng kapatid kong si Shiking na kinuha mo ang sulat na isinulat ko sa kanya, ibalik mo ito. Ngayon lang din niya nalaman, nahihiya siyang hingin ito sa akin, kaya nag-inat siyang sabihin ito sa kanya. Pero matagal nang sinunog ni Yuansheng ang mga liham sa kalan, nakita pa ito ni Shiking. Hindi na kailangang isipin, sa panlabas ay hindi ako kayang talunin ni Shiking. Kaya sinamantala niya ang pagpunta ko sa banyo para sirain ang imahe ko ng pagiging mapagbigay kay Han-hong. Pero pinag-iisipan ko ng putulin ang mga nakaraang relasyon. Dahil sa konserbatibong dekada 80, ang katotohanan lang na muntik nang pumatay si Yuansheng dahil sa pag-aagawan sa isang babae ay pag-uusapan habang buhay. At si Liu Ruyan, pati na ang buong pamilya Liu, ay kasama sa listahan ng mga taong itinitigil ko ang pakikipag-ugnayan, kaya't mas pinili kong aminin ito ng direkta. Pasensya na, nasunog ko na ang mga sulat. Hindi pa tapos magsalita ang kapatid ko, nakita na agad na nagdilim ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Pagkatapos, malamig siyang tumalikod at umalis. Hindi ko na pinansin dahil sanay na ako sa pagiging malamig ni Liu Ruyan mula sa libro. Pagbalik ko sa aking upuan, may bahid ng pamumula ang mga mata ni Hanyan nang tumingin siya sa akin,
ngunit nahihiya pa rin siyang umiti sa akin. 7:30 na nang dumating ang tren sa Beijing. Sa compound ng militar ng pamilya Liu, isang sinag ng ilaw mula sa isang sasakyan ang tumama sa mga stained glass na bintana sa ikalawang palapag. Alam ni Liu Jiangwo na nakaupo sa sofa, na dumating na si Liu Ruyan kasama ang magkapatid na Shai. Si Lola Liu, ang matandang revolusyonaryo na may kulay abo na buhok na nakaupo sa kabilang dulo ng sofa, ay nag-alis ng kanyang takip sa buhok. Sinulyapan niya ang kotse sa labas ng bintana. Dumating na sila. Pagkatapos ay yumuko siyang muli at walang pakialam na tiningnan ang dyaryo sa kanyang kamay. Dahil sa pagpunta ko sa Beijing para mag-aral, nagkaroon ng malaking away si Liu Jiangwo at ang kanyang asawang si Xi Wanru dahil alam din nila ang aking dating reputasyon. Galit na galit si Xi Wanru na palaging mahinahon at magalang, kaya't umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang at pinabayaan si Liu Jiangwo na ayusin ang gulo na kanyang ginawa. Nang sumunod ako kay Liu Ruyan papasok sa bahay ng mga Liu, agad kong naramdaman ang mabigat at nakapanlulumong kapaligiran. Bahagya akong ngumiti at inihanda ang aking sarili. Mas okay naman ang kapatid ko kaysa sa akin. Nagtatakang tinitingnan ni Wanshi ang mga bagong bagay sa paligid. Hindi niya akalain na ganito kaganda ang bahay ni Miss Liu. Sa pag-iisip na dito siya titira pagkatapos ng kasal. Hindi maitago ng kanyang mga mata ang pananabik. Pagkatapos ilapag ni Liu Ruyan ang kanyang mga bagahe, ipinakilala niya kami sa dalawang nakaupo sa sofa. Papa, Lola, nandito na kami. Ito si Xiayan at kasamang Shai King. Itinaas ni Liu Jiangwo ang kanyang ulo upang tingnan ang magkapatid. Sa totoo lang, nakilala niya ako nang pumasok pa lang kami. 17 taon na ang nakalipas, pumunta siya malapit sa Qiantang Village upang isagawa ang isang misyon. Sa kasamaang palad, nakagat siya ng ahas sa kabubatan. Si Shai Di ang nagdala sa kanya pabalik at nagluna sa kanya gamit ang mga halamang gamot. Wala pa akong 1 taong gulang noon at tumutulo ang sipon ko habang nakangiti sa kanya. Kukuhitain ko pa ang kanyang mog at pakainin siya ng tubig at tinatawag ko siyang tiyo ng walang muwang. Kalaunan, hinayaan niya ang kanyang pangalawang anak na babae na pinuno ng isang grupo na makipagkita sa pamilya Shai. Kung magustuhan nila ang isa't isa, magiging masaya ang lahat. Kung hindi, dadalhin nila ako sa Beijing at bibigyan ng trabaho. Pagkatapos ay alagaan sila ng pamilya Liu. Hindi ko akalain na ang dating napakagandang bata ay magiging isang masamang tao na kinamumuhian ng lahat. Humarap ako sa nakakatakot na mga mata ni Liu Jiangwo na sanay sa mataas na posisyon at kalmado at mahinahong humakbang pasulong upang bumati. Lola Liu, Tio Liu, magandang araw po. Nagpapakahirap po ako sa inyo dahil pumunta ako sa Beijing para mag-aral. Isang matatas na Mandarin, dagdag pa ang isang hindi nagmamadaling tono. Nagpataas kay Lola Liu na nakaupo sa sofa upang ayusin ang kanyang takip sa buhok. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Shai King, ang kapatid? Nang marinig ito ni Shai King, agad siyang tumayo. Lola Liu, Tio Liu, ako po si Shai King. Pumunta po ako sa Beijing para mag-aral sa vocational school para maging pasakit sa inyo. Isa lamang siyang batang lalaki sa bukid na hindi pa nakakakita ng mundo. Kahit na ginagaya niya ang sinasabi ko. Ngunit kinakabahan siya at nauutal. Nagpakita ng kaunting pagkakaiba sa kanilang mga mata ang dalawang nakaupo sa sofa. Tungkol naman kay Liu Ruyan, iba ang sinabi niya sa kanila sa telepono. Inilapag ko ang aking bag. Inilabas ang 2 lata ng sigarilyong Dakian Men at inilagay sa mesa sa sala. Si Tito Liu at si Chen Meng na mga kasing edad ay nagpakita ng malasakit sa aming pamilya Shai. Ito, kasama ng aking pamilya, ay pinagpuyatan naming pulutin ng 3:00 ng madaling araw. Ito ay munting handog namin at sana'y huwag ninyong ikabahala. Sa aking mukha mula pa kanina ay nakapaskil ang mapagkumbabang ngiti habang ang balisang si Shikin sa tabi ay tila isang utusan. Bumaling ang tingin ni Liu Jiangwo sa akin, may halong paghanga at pag-uusisa sa kanyang mga mata. Malaki ang utang na loob namin sa inyo. Noong mga panahong iyon, malaki ang naitulong ng iyong ama para mabawi ko ang buhay ko. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang pangalawang anak na babae. Iba sa mga narinig niya kay Shikin sa telepono, nagulat din si Liu Ruyan nang marinig ang ganitong klaseng Mandarin. Sa paglalakbay na ito, hindi pa niya ako naririnig magsalita ng Mandarin, lalo na ang aking mahinahon at formal na pagkilos. Para bang nakatanggap ako ng maayos na edukasyon. Ngunit naniniwala siyang hindi nagbabago ang tunay na pagkatao ng isang tao. Sumenyas ang matandang ginang Liu. Naupo sila. Shikin, kung ganyan ka kagaling magsalita ng Mandarin, dapat mataas ang marka mo sa pag-aaral. Ilang pangalan ka sa klase? Nang nag-iisip ako ng sasabihin, iniabot ni Liu Ruyan ang aking mga dokumento sa paglipat. 4 na asignatura sa 7 asignatura ay hindi lalampas sa 100 ang kabuwang score. Pagkatapos basahin ni Liu Jiangwo, upang bigyang diin, hindi siya tumitigil sa pagpuri at nagkunwaring nagtatanggol sa akin. Lola Liu, Tito Liu. Marahil hindi maganda ang pakiramdam ni Kuya noong panahong iyon, kaya hindi maganda ang resulta ng kanyang pagsusulit.
Maganda naman po talaga ang grado ni kuya. Tama ang sinabi ni Shikin. Hindi nga maganda ang pakiramdam ni Yuansheng noong panahong iyon dahil para agawin ang babae. Sinadya niyang saktan si Shikin at tinamaan ng nagwawalang baka ang kanyang binti. Nang malaman ito ng mga nakatatanda, pinalo nila si Yuansheng ng pamalo. Tinamaan nito ang kanyang ulo habang pinapalo. Sa loob ng panahong iyon, paminsan-minsan ay nahihilo siya na nagdulot ng bahagyang pagkakalog ng utak ni Yuansheng at nawala ang alaala niya sa araw na iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi niya alam kung ano ang nangyari noong araw na iyon, kung paano itinali ni Yuansheng ang pulang tela sa likod ng baka, at kung paano niya ginawang magwala ang baka. Tumingin si matandang Ginang Liu at Liu Jiangwo sa nasaktang kanang binti ni Shikin, at agad nilang naunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin na hindi maganda ang pakiramdam ko. Talagang napakabait na bata. Halos mapahamak na siya ng kanyang sariling kuya, pero nagawa pa rin niyang ipagtanggol ang kanyang kuya. Shikin, mukhang 1 taon lang ang pagitan niyo ng kuya mo. Bakit nasa 2nd taon na si kuya mo sa high school, tapos ikaw ay nagtapos pa lang ng junior high school? Maraming trabaho sa bahay at sumasakit ang likod ng tatay ko. Kaya lumiban ako sa pag-aaral ng 2 taon para tumulong sa bahay. Nang marinig ito ni na matandang Ginang Liu at Liu Jiangwo, mas lalo silang naawa. Tumingin muli sila sa katabing lalaking gwapo at galante, habang si Shikin ay maitim at payat. Halatang maraming hirap ang dinanas niya sa bahay. Sa isang iglap, napunta kay Shikin ang atensyon ng lahat. At ang lahat ng ito ay nasa aking inaasahan. Tahimik lang akong nakaupo sa tabi, ang malalalim kong mata ay bahagyang kumikislap. Bumaling si Liu Ruyan upang tumingin sa akin. Isang sulyap lang at mabilis na binawi ang tingin. Inihatid ako ni Lola sa aking unit para mag-report. Bukas, dadalhin ko ang kapatid kong si Shikin sa ospital para gamutin ang kanyang binti. Pagkasabi niya nito, humakbang siya paakyat para kunin ang gamit niya. Pagbaba niya, may dala siyang bagong maleta na tatakungkon. Shikin, regalo ko ito sa iyo bilang pabaon sa pagbubukas ng klase. Kitang-kita sa mga mata ni Shikin ang pagkamangha. Si Liu Ruyan naman ay diretsong inilagay ang maleta sa harapan ni Shikin. Maaari mo itong dalhin pagpunta mo doon. Napakaisip ni Tito Liu, mayroon itong kandado kung kaya't maaari mong ilok ang iyong mga gamit. Tuwang-tuwa si Shikin habang hinahawakan ito. Puno ng paghanga ang mga mata ni Shikin habang nakatingin kay Liu Ruyan. Tama, naghanda rin si Tito ng regalo para sa iyo bilang gantimpala sa iyong pagpasa sa bokasyonal na paaralan. Habang sinasabi niya yon, pinakuha niya kay Liu Ruyan ang ballpen na gawa sa Soviet Union mula sa study room. Maingat na binuksan ni Shikin ang kahon ng regalo na naglalaman ng ballpen. Ito ay isang ballpen na may napakagandang kulay pila. Salamat Tito Liu, mag-aaral ako ng mabuti. Ginaya ni Shikin ang aking kilos at yumuko ng malalim. Bigla na lamang siyang tila may naalala at sinadya niyang tumingin kay Liu Jiangwo. Paano naman po si kuya? Biglang natahimik ang masayang tagpo. Nahihiyang nagpaliwanag si Liu Jiangwo, huwag kang mag-alala, Shikao. Pagkatapos mong makapagtapos sa high school, bibigyan ka rin ni Tito ng regalo sa pagtatapos. Ngumiti lamang ako ng bahagya at nagsabi ng salamat. Ang lahat ng ito ay kapareho sa orihinal na teksto. Sa kwento, nagwala pa ang orihinal na katauhan dahil hindi siya nakatanggap ng regalo na siyang nagdulot ng pagkainis ni Liu Ruyan sa kanya. Lola, Papa, mauna na po ako. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumingin siya sa akin. Hindi ko alam kung pagkaalis niya ay magiging maayos pa rin ba ako. Ang gusto ko lang sabihin ay, pagkarating ko pa lang sa pintuan, bigla itong bumukas. Isang babae na may dalang lambat ng pakwan ang pumasok na tila sanay na sanay na. Nalaman kong nakauwi ka na pala. Kumusta ang magiging bayaw? Habang sinasabi niya yon, lumingon siya at nakita ako sa harap ng sofa. Biglang namula ang kanyang mukha. Ang gwapo ng bayaw, mas gwapo pa sa heartthrob sa aming departamento sa kolehiyo. Umubo si Liu Jiangwo ng 2 beses at nagsimulang magpakilala. Sinyo, ito ang 2 mong kapatid. Tandaan nyo, sa aming bahay nag-aaral, si Shikao ay sa Beijing mag-aaral ng high school. Si Shikin naman ay pumasa sa bokasyonal na paaralan. Malinaw na ang ibig sabihin ni Liu Jiangwo, sila ay mga kapatid lamang ni Liu Ruyan. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang 2 kapatid. Ito ang pinsan ni Ruyan, si Meng Xinyu, isang sophomore sa Nanhua University. Shikao, ang Lazy High School kung saan kalilipat ay ang alma mater ni Xinyu. Kung mayroon kang hindi alam, maaari kang magtanong sa kanya. Nang marinig ko yon, tumayo ako at nagpaliwanag. At Xinyu, ako si Shaihao. Ang kapatid kong si Shikin ay kasintahan ni Comrade Liu. Bahagyang napahiya si Meng Xinyu dahil nagkamali siya ng akala. At Xinyu, ako po si Shikin. Ang galing niyo po. Isa po kayong kolehiyala. Marami po akong dapat matutunan sa inyo. Nakangiti si Shikin. Mahigpit niyang hinawakan ang kahon ng ballpen. Malapit na niya akong paalisin pabalik sa aming probinsya. Nahiya naman si Meng Xinyu sa papuri. Magaling ka rin at nakapasa ka sa bokasyonal na paaralan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang 2. Napakakakaiba talaga.
Mas matanda naman ako at mas gwapo, bakit hindi ako ang ipinakilala sa pinsan ko? Pinagmasdan ni Liu Ruyan ang kanyang mga kilos. Nakita niya ang lahat, matalas ang tingin. Sige, ilapag mo na yang pakwan at umalis ka na. Pagkasabi ni Liu Ruyan, hinila niya palabas ang tao. Naisip ko na naghahanap ako ng isang pandaozi na bata at may itsura, lahat yon ay nasa kay Meng Xinyu. Dali-dali siyang pinagsabihan na huwag masyadong pumunta sa kanilang bahay ngayong bakasyon, kahit nagtataka ang kanyang pinsan. Kung bakit niya nasabi yon, natakot siya sa malamig at seryosong ekspresyon nito kaya sumang-ayon na lang siya. Sa kabilang banda, pagkatapos naming kumain ni Shikin, pinakuha ni Lola Liu kay Aling Wang ang mga gamit ni Shikin sa kwarto sa ikalawang palapag. Hindi ko alam na pupunta ka pala ng Beijing bago mag-JS, isang kwarto lang ang bakante sa bahay sa ngayon. Nasugatan ang binti ni Shikin, makitulog ka muna kay Aling Wang sa isang kwarto. Sige po, Lola Liu. Wala akong pakialam kung gusto mo man o hindi. Tumayo ako at niligpit ang mga plato at kubyertos sa mesa. Nagmadali ring tumayo si Shikin nang makita yon. Para tumulong magligpit. Ngunit pinahinto siya ni Lola Liu at sinabihan na magpahinga na lang sa internet. Tama, ibaba mo na yan. Ako na ang magliligpit. Sabi ni Aling Wang habang kinukuha ang mga gamit ni Shikin at inaalalayan siyang umakyat sa ikalawang palapag. Nagmadali ring tumayo si Shikin nang makita yon para tumulong magligpit. Ngunit pinahinto siya ni Lola Liu at sinabihan na magpahinga na lang sa internet. Tama, ibaba mo na yan. Ako na ang magliligpit. Sabi ni Aling Wang habang kinukuha ang mga gamit ni Shikin at inaalalayan siyang umakyat sa ikalawang palapag. Nakatayo si Shikin sa kahoy na hagdanan, nakatingin sa akin na nagdadala ng mga plato at kubyertos papasok sa kusina at mumisi ng may panunuya. Gusto sana ni Liu Jiangwo na pabalikin din ako sa kwarto para magpahinga, ngunit pinigilan siya ni Lola Liu sa pamamagitan ng isang tingin. Hanggang sa silang dalawa na lang ang natira sa sala. Hindi na napigilan ni Liu Jiangwo ang kanyang sarili na magsalita. Ma, masyado ba kayong may sama ng loob kay Shikin? Pati na rin yung pagpapatira sa kanilang dalawa sa isang kwarto. Hindi naman sila magkakasya sa isang kama, hindi ba? Nakalimutan mo na ba? Ang sinabi sa iyo ni Ruyan sa telepono ay sinaktan niya pa ang sarili niyang kapatid para lang mapangasawa si Ruyan. Ngayon, halata naman na naghahanap lang siya ng may magandang katayuan para maghanap ng mapapangasawa. Sino ang nakakaalam kung baka balakin niya yan? Kay Xinyu, kung magpapakabait siya, pagtatapusin natin siya ng high school. Kung makikipaglampungan siya sa mga babae sa compound, ipapadala ko kaagad siya pabalik sa probinsya. Pagkatapos magsalita ni Lola Liu, tumayo siya at bumalik. Sa kanyang kwarto, hinugasan ko ang mga kaldero at plato at pinunasan ko rin ang kalan. Hanggang sa marinig ko na umalis na ang dalawa sa sala. Lumabas ako mula sa kusina. Alam kong sinadya ni Lola Liu na iparinig yon sa akin. Noon pa man sa tren ay pinag-isipan ko na maghanap ng trabaho bilang isang kasambahay na may tirahan ngayong bakasyon. Para hindi na ako tumira sa bahay ni Liu. Kaya nang makita ko si Aling Wang, kumislap ang mga mata ko. Ang pagpapatira sa amin ni Lola Liu kay Aling Wang ay saktong gusto ko. Bumaba si Aling Wang at nagulat nang makita ang malinis na kusina. Talaga namang napakabait mo, iho. Bisita ka, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Umiti lang ako ng bahagya. Tumira kami ng kapatid ko sa pamilya Liu. Nakakaabala ako sa'yo. Magiging abala ka na sa paggawa para sa 2 tao at pagluluto para sa 2 tao. Tumpak na tumama ang mga salitang ito sa puso ni Nanay Wang na nagparamdam sa kanya na mas gusto niya ako. Sinamantala ko rin ang pagkakataon na magsalita. Kaya, para hindi maging abala sa iyo at kay Tito Liu, gusto kong maghanap ng trabaho na magluluto at maglalaba para sa mga tao habang bakasyon sa tag-init. Gusto ko rin kumita ng kaunting tuition para sa high school. Hindi ko alam kung may kakilala ka. Hindi ko pa tapos sabihin ang sumunod na mga salita. Hinawakan ni Nanay Wang ang kamay ko at kumislap ang kanyang mga mata sa pagtawa. Hindi ba't nagkataon? May kakilala akong tagapag-alaga ng bahay ng presidente ng universidad na si Aling Wu. Nabalian ng binti ang kanyang asawa habang nagtatrabaho. Gusto niyang bumalik sa kanyang bayan upang maglingkod, ngunit kailangan niyang makahanap ng kapalit bago siya makaalis. Kung talagang balak mo yon, tatanungin ko siya para sa iyo bukas ng umaga. Nagulat din ako. Salamat, Nanay Wang. Tutulungan kitang magdala ng mga gamit. Kinabukasan, 2:30. Sabay kaming bumangon ni Nanay Wang upang magluto ng almusal, pagkatapos ay pumunta sa palengke upang mamili. Nang dumating si Liu Ruyan upang sunduin si Shiking. Noong pumunta siya sa ospital, nakakain na ng almusal ang buong pamilya. Hindi niya ako nakita sa sala. Natural niyang inakala na natutulog pa ako sa kwarto. Pagkatapos batiin si Lola Liu. Dinala niya si Shiking sa ospital ng military region upang tingnan ang kanyang binti. Si Shiking sa kotse. Naalala ang pamamaraan na narinig ko mula kay Lola Liu kagabi, lumingon siya kay Liu Ruyan na seryosong nagmamaneho. Miss Liu, alam mo ba na may boyfriend na si Ate Xinyu? Bakit mo tinatanong? Sa tingin ba ni Kuya na napakabuti ni Ate Xinyu?
Maganda rin ang unibersidad na ito. Ang ina ay direktor din ng high school. Hindi ko alam kung narinig niya na nakatira rin si Ate Xinyu sa compound ng military region. Lumabas siya ng maaga ngayong umaga. Biglang inapakan ng preno ng maliit na kotse na tumatakbo ng maayos. Alam niyang hindi ako mapakali. Kararating ko pa lang sa pamilya Liu, nagkagusto na ako kay Meng Xinyu. Mukhang matapat at masunurin si Shiking. Alam ng kuya ni Miss Liu na hindi kayo papayag, kaya hindi niya ako pinayagang sabihin ito. Kung may boyfriend si At Xinyu. Liliwanagin ko ito sa aking puso, ngunit iniisip ko na hanggat mapabalik ako sa aking bayan, walang sinuman. Walang sinuman ang maghahambing sa akin sa kanya. Maliban sa magandang mukha, ano pa ang mayroon ako? Bakit lahat ng mga adulto ay pinupuri at sinisira siya mula pagkabata? Kailangan niya akong tapakan ng husto sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi nagsalita si Liu Ruyan, hinawakan niya ng mahigpit ang manibela at nagpatuloy sa pagmamaneho. Pagdating sa orthopedic department ng ospital ng military district, napag-alaman sa pagsusuri na halos gumaling na ang kanang binti ni Shiking. Alas 10 na ng gabi nang makabalik sa bahay ng mga Liu, nagbabalat ng gulay si Wang Ma sa kusina, pero wala pa ring Shiking. Muling pinuntahan ni Liu Ruyan ang bahay ng mga Meng, at nalaman niyang inaya ni Meng Xinyu ang mga kaklase niya sa high school para mag-aral sa labas ng bayan. Hindi man lang tiningnan ni Shiking ang kanyang relo, malapit nang matapos ang kanyang inaprobahang oras ng paglabas, umaasa lamang siya na hindi kasama ni Meng Xinyu si Shiking. Sa kabilang banda, pagkatapos ng aking interview para sa trabaho bilang yaya, pagbalik ko sa bahay ng mga Liu, kumuha si Wang Ma ng isang basahang binasa sa malamig na tubig para ipahid sa aking mukha. Kumusta, natanggap ka ba? Masaya akong tumango. Noong una, hindi ako gusto ng employer dahil masyado pa raw akong bata. Pero nang makita nila ang aking sulat ng rekomendasyon na hindi angkop sa trabaho. Nalaman din nilang nagtatrabaho ako para kumita ng matrikula ngayong bakasyon, kaya pumayag sila agad pagkatapos kumain ng hapunan. Nang makabalik na sa kani-kanilang silid si Lola Liu at si Shiking, pumunta ako sa silid aklatan. Sinabi ko kay Liu Jiangwo na magiging yaya ako bukas, nagulat at nabigla si Liu Jiangwo. Pero mas lalo siyang nakumbinsi na mabait na bata ang batang lalaki, gusto mong magsanay ngayong bakasyon. Ayos lang, pero huwag mong kalimutan ang iyong pag-aaral pagkatapos mong makapagtapos ng high school. Hindi mahirap maghanap ng trabaho. Alam kong sa mga grado ni Yuansheng, kung sasabihin kong magsisikap akong makapasok sa universidad. Walang maniniwala, kaya tiniyak ko lang na magsisikap ako sa pag-aaral at hindi ako mapapahuli. Pagkalabas ko sa silid aklatan, pumunta ako sa banyo para maligo, ako ang huling maliligo. Pagkatapos, pinaghiwa-hiwalay ko ang maruruming damit at ibinabad sa palanggana, at pagkatapos ay naglagay ako ng Icon laundry powder. Habang naglalaba ako, biglang bumukas ang pinto ng banyo, nagulat ako. Paglingon ko, nakita ko ang isang nakatayong figura sa may pintuan, natural kong inakala na si Liu Jiangwo iyon. Dahil siya lang ang nagtatrabaho hanggang sa ganitong oras, Tio Liu, gagamitin mo ba ang banyo? Sandali lang. Habang pinapagpag ang bula ng laundry powder sa kanyang kamay, itinabi niya ang palanggana sa sulok, ang maningning at maliwanag na sinag ng buwan. Dumadaloy sa akin sa pamamagitan ng bintana, ang bagong ligo na buhok ay basa pa, nakasuot ng sando sa itaas na bahagi ng katawan. At short sa ibaba, ang 18 piraso ng abis ay malakas na tumataas at bumababa, ang gayong magandang tanawin ay nagdulot sa taong nakatayo sa labas ng pintuan. Tumigil sa paggalaw, agad na umatras ng malaking hakbang, at bumalik sa direksyon ng silid aklatan. Mula pagkabata, bihira nang makasalamuha si Liu Ruyan sa mga lalaki, ang biglaang eksenang ito. Nagdulot sa kanya ng panunuyo ng lalamunan, nagtaka ako at tumingin sa nagmamadaling papalayo. Bahagyang tinawag si Tito Liu, ngunit dahil walang reaksyon, hindi na niya ito pinansin. Isinara ni Liu Ruyan ang pinto ng silid aklatan. Tumindig ang kanyang katawan ng tuwid, at biglang sumagi sa kanyang isipan ang eksena sa istasyon ng tren, ang aking maskuladong dibdib. Dumikit sa kanyang likod, maganda ang kanyang paningin sa gabi at sumailalim pa sa espesyal na pagsasanay. Bumalik siya upang kunin ang isang dokumento. Pagkabukas niya ng pinto, nakarinig siya ng tunog ng tubig mula sa banyo na walang ilaw sa loob. Akala niya ay nakabukas ang gripo sa banyo, ngunit hindi niya inasahan na makita ang ganoong eksena. Ang dibdib ng babae ay tumataas at bumababa habang humihinga ng malalim. Pakiramdam niya ang hangin na pumapasok sa kanyang ilong ay mainit at basa. Hanggang sa mailabas ko ang mga damit na pinatuyo ko sa labas ng bakuran at makapagpahinga sa silid. Kinuha niya ang dokumentong kukunin mula sa silid aklatan. Ang sampayan sa bakuran ay punong-puno ng nakasampay. Mga bagong labang damit. Marahil ay hindi masyadong napiga, tumutulo ang tubig mula sa damit ng babae. Halos dahil sa nakaugalian, isinantabi ni Liu Ruyan ang dokumento at isa-isang piniga ang mga damit bago muling isampay. Pagkatapos ay may itim na kasunsilyo.
Agad niyang iniwas ang kanyang tingin na bahagyang namumula ang tainga niya. Humangin ng malamig. Hindi mahigpit ang pagkakaipit ng kahoy na sampayan sa itim na karsunsilyo, kaya nahulog ito sa lupa. Mabilis itong dinampot ni Liruyan. Ngunit sa sumunod na segundo, natanto niya ito at agad na binitiwan. Diretso ang linya ng bibig ng babae, hindi alam kung pupulutin o hindi. Matapos ang ilang pagtatalo sa kanyang isipan, sa huli ay bumalik siya sa kanyang dormitoryo sa trabaho na may dalang dokumento. Nang gabing iyon, bumangon siya, binuksan ang ilaw sa mesa, at nagsimulang kopyahin ang isang sipi mula sa mga salita ni Chairman Mao. Kinabukasan, nagising pa rin ako ng 4:30. Pagkagising ko, nakita kong nahulog sa lupa ang aking itim na kasunsilyo. Wala nang oras para patuyuin ito pagkatapos labhan, kaya isinilid ko ito sa aking basket sa likod. Pagkabukas ni Aling Wang ng pinto, nakita niya ang mga damit na nakasampay. Anak, bakit naglaba ka ng mga damit kagabi? Dinilaan ko ang aking dila. Aling Wang, wala akong ibang paraan para magpasalamat sa iyo, kundi ang labhan ang mga damit ng buong pamilya. Matapos kong ipagluto kayo ng almusal, pupunta ako sa bahay ni Punong Guro Song. Sa oras na magising sina Lola Liu at Tito Liu. Pakisabi na lang sa kanila. Hindi na, ako na lang ang gagawa. Umalis ka na papunta sa bahay ni Punong Guro Song. Kunin mo itong 2 mais at kainin sa daan. Dahil hindi ako makatanggi, lumabas ako ng bakuran na may dalang basket sa likod. Bago umalis, kumaway ako kay Aling Wang na nakangiti, dahil sa palagay ko ay maaaring hindi na ako babalik. Sapat na ang sahod na ibinibigay ni Punong Guro Song para sa aking pag-aaral. Ang tanging alalahanin ko ay kung saan ako titira sa hinaharap. Sa anumang kaso, hindi ako gusto sa pamilya Liu kaya tiyak na hindi ako babalik. Nagising si Shikin at nang marinig na magtatrabaho ako bilang isang katulong, ngumisi siya. Sa kanyang isipan, nanalangin siya na maloko ako at maipagbili. Ngunit nang marinig niyang ipinakilala ako ni Aling Wang, at ang amo ay ang punong guro ng Military Academy ni Binibining Liu. Ang punong guro ng Military Academy ni Binibining Liu. Itinaas ni Shikin ang kanyang ulo at sinabi ng may pag-aalala, pero hindi marunong magluto ang aking kuya. Dati noong panahon ng pagtatanim, pinagluto ko ang aking kuya. Ang resulta, lahat ng pamilya ay nagsuka at nagtae pagkatapos kumain. Simula noon, hindi na pinagluto ng pamilya ang aking kuya. Hindi rin inaasahan ni Liu Jiangwo, ngunit pinili pa rin niya akong paniwalaan. Kung hindi ako marunong magluto, hindi ako pananatilihin sa bahay ni Punong Guro Song. Ipinagtanggol din ako ni Aling Wang, sinasabing ang binata noong ika-negatibo 1-0 ay napakabilis kumilos. Malaki na ang naitulong niya sa akin nitong mga nakaraang araw. Ang mga damit ko kaninang umaga ay siya pa ang naglaba. Ngunit seryoso ang mukha ni Lola Liu. Nakita mo ba siyang nagluto o naghanda ng pagkain? Napatahimik nito si Aling Wang. Totoo naman na siya ang nagluluto ng pagkain. Tumutulong lang ako sa paghahanda. Nang makita ito ni Lola Liu, ibinagsak niya ng malakas ang kanyang mga chopstick sa mesa. Bakit niyo inirekomenda ang isang tamad at laging nagiging sanhi ng gulo? Para maging katulong, bilisan mo at hanapin mo siya pabalik. Natakot si Aling Wang at napuno rin ng kaba ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, dapat na ako ay nasa bahay na ni Punong Guro Song. Hindi ko alam kung saan nakatira si Punong Guro Song. Tumingin si Lola Liu kay Liu Jiangwo. Bilisan mo at tawagan mo si Ruyan at papuntahin si Punong Guro Song para ibalik ang lalaki. Naniniwala sa akin si Liu Jiangwo. Ngunit hindi rin mapipigilan ang panahon. Nagpunta siya sa silid-aralan at tumawag. Tumawag siya sa silid-aralan. Sa telepono sa opisina ni Liu Ruyan. Nang marinig niya ito, napagtanto niya ang seryosong kalagayan. Tatawagan ko agad ang anak ni Punong Guro Song. Huwag kang mag-alala pa, hindi pa oras ng pananghalian. Ngunit hindi alam ni Punong Guro Song na ang kanyang anak ay nasa operasyon. Hindi siya masagot sa telepono. Walang magawa si Liu Ruyan kundi pumunta sa bahay ni Punong Guro Song. Ngunit pagkalabas niya sa gusali ng opisina, naabisuhan siya na magkaroon ng agarang pagpupulong. Ang utos ng militar ay hindi matututulan. Hindi nag-atubili si Liu Ruyan. Agad siyang naglakad papunta sa silid ng pagpupulong. Pagkatapos ng pagpupulong, 1:30 oras 30 minuto na ng gabi. Nasa operating room pa rin si Dr. Song. Kinuha niya ang susi ng kotse at sumakay sa kotse patungo sa gusali ng tirahan ng paaralan. Balak niya akong dalhin agad at humingi ng tawad kay Punong Guro Song, ngunit pagdating niya sa pintuan ng bahay ni Punong Guro Song, ang eksena sa harap niya ay lubusang sumalungat sa kanyang inaasahan. Ngunit nang tumakbo si Liu Ruyan sa pintuan ng bahay ni Punong Guro Song, nakita niya ang 2 o 3 bata na masayang kumakain ng braised pork. Nagulat at natuwa si Punong Guro Song nang makita siya. Ruyan, sakto ang dating mo. Tikman mo ang braised pork na niluto ng bagong katulong namin. Pagkatapos ay tumalikod siya sa kusina at tinawag ang katulong na magmadali sa hapunan. Nakasuot ng formal na damit si Liu Ruyan at nakatayo sa pintuan. Sa isang sulyap, nakita niya ang pananghalian sa mesa na may magandang kulay, amoy at lasa.
Hindi siya makapaniwala na ako ang nagluto nito. Ngunit sa sumunod na sandali, nakasuot ako ng apron na lumabas mula sa kusina. Sa isang sulyap, nakita ko ang pamilyar na figura. Hindi ko rin inaasahan na darating si Liu Ruyan. Ngunit tumingin lang ako sa kanya saglit, na para bang hindi ko siya kilala, at bumalik sa kusina. Hindi napansin ni Punong Guro Song ang ekspresyon ng dalawa. Nakaupo siya sa tabi at buong pagmamalaking ipinakilala na ang braised pork na ginawa niya ay napakasarap. Tumingin si Liu Ruyan sa hapag na puno ng pagkain ng may halong damdamin. Iisa lang ang kasambahay nila. Ibig sabihin, ako ang nagluto ng mga ito. Habang iniisip iyon, ibinigay niya ang kanyang liham ng layunin kay Principal Song. Tumawag din ako sa inyo bago pumunta rito, pero hindi ko kayo makontak. Ang biglaang pagbisita ko po ngayon ay dahil nag-aalangan siyang sabihin, ngunit tumawa si Principal Song at pinaupo siya. Nasira ang telepono namin. Hindi pa namin na ipapagawa. Magpapakasal ka na ba at magdadala ng imbitasyon? Sinabi niya iyon habang pinupunan ang baso ko ng tubig. Nabalitaan ko na dinala mo sa bahay ang iyong date sa blind date noong nag-mission ka. Ang bilis naman at napagdesisyonan niyo na ang petsa. Hindi po, Principal, nagkakamali kayo. Ang pagpunta ko po ngayon ay iyo. Umupo siya ng tuwid at nang akmang sasabihin ang dahilan, nagdala ako ng maligamgam na tubig. Inilapag ko sa harap niya. Pagkatapos ilapag ang baso, bumalik ako sa kusina. Gusto kong malaman ni Principal Song na magkakilala kami. Siyempre, hindi naman talaga kami gaanong magkakilala. Kaya nag-isip si Liu Ruyan ng dahilan. Principal, mainit po ang panahon ngayon, hindi tatagal ang litsyas. Pupunta po sana ako kaninang umaga para bumisita. Pero nagkaroon po ng biglaang pagpupulong kaninang umaga kaya naantala ako. Pagkatapos, tumayo na siya para umalis. May trabaho pa po ako sa opisina, mauuna na ako. Pagkasabi ni Liu Ruyan yon, dumating na si Secretary Yang, ang asawa ni Principal Song, mula sa trabaho. Pinigilan siya ng mag-asawa. Pinilit siyang kumain bago umalis at dinala pa ako sa hapag. Shen, hindi pa ako gutom. Kumain muna kayo, sabi ko at akmang tatayo. Ngunit muli akong pinaupo ni Secretary Yang. Ang aga-aga pa lang ay abala ka na. Tingnan mo nga ang likod ng damit mo, basa na. Nga pala, ipakilala ko sa iyo, siya si Commander Liu. Tumingin sa kanya ang aking madilim na mga mata. Gaya noong una kaming nagkita, magalang akong bumati. Shen, hindi pa bumabalik si Clerk Wen. Ihahatid ko na lang sa kanya ang pagkain, nagdahilan ako para umalis. Biglang nanlamig ang mga mata ni Liu Ruyan. Balak pa lang pala ng lalaking ito na ligawan ang anak ng principal. Mabuti na lang at malapit nang ikasal si Dr. Wen na naghahatid ng papeles. Ngunit hindi gaanong negatibo si Secretary Yang. Ngunit hindi niya inaasahan na mas masarap pa ito kaysa sa inaasahan niya. Bahagya siyang napataas ng kilay at napatingin sa akin. Tumingin siya sa akin sa tabi niya. Nakatagilid ako at nakikipag-usap kay Secretary Yang. Ang kanyang malamig na mga mata ay puno ng malalim na pag-uusisa at pagsusuri. Malayo ito sa kanyang imahe bilang isang tamad at walang pakialam. Nakita ako ni Secretary Yang na kumakain lang ng gulay kaya nag-alala siya at kumuha ng isang piraso ng adobo at inilagay sa aking mangkok. Kumain ka para lumakas ka at makapag-aral ng mabuti para makapasok sa magandang universidad. Nang makita niyang bahagyang namumula ang aking mga mata, marahil nadama rin ng orihinal na Yuansheng ang kabutihan ng isang estranghero. Tutal, sa mga nakaraang araw, malamig na tingin lang ang natanggap ko mula sa pamilya Liu. Salamat po, Tio. Medyo nanginginig ang boses ko. Napansin ni Secretary Yang ang aking mamasamasa at mapulang mga mata kaya mas lalo siyang naawa sa akin. Nagdagdag pa siya ng isang piraso ng adobo sa aking mangkok. Kumain ka pa. Baguhan ka pa lang dito sa Beijing. Kung may kailangan ka, sabihin mo kay Shenzai. Kapag ikinasal na si Secretary Song, aanyayahan ka naming dumalo sa piging. Agad akong sumagot, Tio, tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Sa puntong ito, may kumatok sa pinto. Si Principal Song at Secretary Yang pala ay naghanap ng kapalit ng tiket noon. Ibinigay na ng iba ang tiket. Ibinaba ni Secretary Yang ang kanyang mga chopstick at binuksan mismo ang pinto. Pumasok din si Principal Song sa bahay para kunin ang tiket. Alam ng mga kapitbahay ang magandang balita ng kasal ng anak ni Song. Hindi may iwasang mapag-usapan ang tungkol sa pag-aaral. Kami na lang ni Liu Ruyan ang natira sa mesa. Yumuko ako at kinain ang karne. Dahan-dahan kong tinutusok ang natirang taba gamit ang aking mga chopstick. Ang pinakakailangan sa panahong ito ay mantika, kaya ang ibinigay sa akin ni Secretary Yang na 2 piraso ng adobo ay puro taba. Ngunit nasusuka ako kapag kumakain ako ng taba, ngunit hindi ko ito pwedeng itapon dahil nakakahiya ang magsayang ng pagkain. Biglang itinulak ni Liu Ruyan ang kanyang mangkok sa harap ko. Kung hindi mo kaya, akin na lang. Tuminala lang ako para tingnan siya. Ngunit nakagat ko na ito. Hindi ako tinitignan ni Liu Ruyan. Hindi rin nagbago ang kanyang postura sa pagtulak ng mangkok. Nang makita ko ito, hindi na ako nag-atubili.
Habang nakikipag-usap pa rin sina Principal Song at Secretary Yang sa pinto, dali-dali kong kinuha ang 2 malalaking piraso ng taba. At inilagay sa kanyang mangkok, habang hindi nakakalimutang magpasalamat sa isang mahinang boses na malalim at may dating. Hindi napigilan ni Liu Ruyan ang pagtuwid ng kanyang likod. Walang ekspresyon niyang kinain ang 2 piraso ng matabang baboy. Nakita mismo ni Secretary Yang ang eksena ng pagkuha ko ng karne. Ang unang reaksyon niya ay magkakilala ang 2, ngunit nang maalala niya ang kanilang pagkakaiba. Hindi siguro sila magkakilala. Pagbalik sa mesa, palihim na nagmasid si Secretary Yang. Inobserbahan niya ang ekspresyon ng 2. Ngunit mula simula hanggang dulo, walang isa man lang sa kanila ang nagsalita. Mukhang wala talaga silang koneksyon. Ngunit naramdaman ni Secretary Yang na hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Mayroon siyang maraming karanasan sa malayang pag-ibig. Pagkatapos kumain, tumayo si Liu Ruyan at nagpaalam kay Principal Song. Ngunit pinababa ako ni Secretary Yang para bumili ng pakwan at ihatid si Liu Ruyan pababa. Hindi ako masyadong nag-isip at sumunod na lang ako kay Liu Ruyan palabas. Pagkaalis naming 2, nagsalita agad si Secretary Yang tungkol sa nakita niya kanina. Pagkatapos ay hinila niya si Principal Song sa balkonahe para palihim na obserbahan kaming 2. Pagdating sa ibaba, nagpaalam na ako sa kanya. Kapitan Liu, bibili na po ako ng pakwan. Sinulyapan ni Liu Ruyan ang paligid, sumama ka sa akin. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa likod ng gusali ng mga tauhan sa mga nakatanim na puno. Nag-isip ako. Dahil tinulungan niya akong lutasin ang 2 problemang matataba, sumunod ako sa kanya hanggang sa malilim na lugar sa ilalim ng mga puno. Humarap si Liu Ruyan, kailan ka natutong magluto? Nagulat ako. Alam pa niya na hindi marunong magluto si Yuansheng. Pero agad kong napagtanto na si Shikin ang nagsabi na hindi marunong magluto si Yuansheng. Ang pagluluto ni Yuansheng na nagdulot ng pagkalason sa pamilya. Kahit gaano pa kasama ang luto, hindi naman nakakalason. Malinaw na ginusto ni Shikin na maging paborito si Yuansheng sa bahay. Kaya sinadya niyang hugasan ang lalagyan ng pestisidyo at ginamit ulit para lagyan ng sabaw para sa akin, na nagresulta sa pagsusuka at pagtatay ng buong pamilya. Gusto lang niyang pagalitan at mawalan ng pabor si Yuansheng sa pamilya. Ngunit sino ang mag-aakalang si Yuansheng ang may pinakamalalang sintomas? Hindi lang siya sinisi ng sinuman, sa halip ay ibinigay pa sa kanya ang lahat ng itlog sa bahay. Simula noon, ang pagluluto. Ipinasa na rin kay Shikin. Iyon ay isang pagtatangka na bumaliktad. Nang maisip ko ito, bahagya kong itinaas ang aking mga mata. Marunong naman talaga ako. Hindi ko lang alam kung sino ang nagbalik ng lalagyan ng pestisidyo. Sa lalagyan ng plato, lahat ay nagkasakit noon. Kaya pagkatapos noon, hindi na ako pinayagang magluto ng mga tao sa bahay. Gusto ko talagang magluto. Sa high school, isinaulo ko pa ang isang cookbook. Ang braised pork ngayon. Ginamit ko ang cookbook upang lutuin. Ang aking boses ay mababa, ngunit hindi malamig, napaka-magnetic. Itinaas ang perpekto at walang bahid na mukha at muling nagtanong, Kapitan Liu, sa tingin mo ba ay masarap? Ang aking boses ay nagdulot ng bahagyang pagtaas ng kilay ni Liu Ruyan. Ngunit ang tono ay malamig pa rin, kung gayon bakit ka pumunta rito para maging isang katulong? Ayokong abalahin ka at si Tio Liu. Sinabi ni Wang manakulang ang pamilya ni Principal Song ng isang katulong, kaya dumating ako. Umutang ang aking mga magulang sa mga kamag-anak ng maraming pera. Gusto ko ring pagaanin ang kanilang pasanin at kumita ng aking sariling matrikula. Bahagyang sumimangot si Liu Ruyan. Hindi iyon ang sinabi ko kay Guro sa nayon. Ang malamig na pares ng mga mata ay nakatitig sa aking mukha, sinusubukang hanapin ang bakas ng aking pagsisinungaling. Ngunit dinilat ko ang aking mga mata. Ang malinaw at purong mga mata sa loob ay napakatotoo, ngunit hindi pa rin niya pinaluwag ang kanyang psikolohikal na pagbabantay. Dahil dinala ka namin sa Beijing upang mag-aral. Tutustusan namin ang pag-aaral mo. Dapat mong sulitin ang iyong mga bakasyon sa tag-init upang mag-aral ng mabuti. Ngunit pumayag si Tio Liu, at nagtatrabaho ako sa araw at hindi nakakaabala sa aking pag-aaral sa gabi. Pakiramdam ni Liu Ruyan na sinakal siya ng sarili niyang mga salita. Kaya mahigpit na nagbabala gamit ang matalas na tingin, mas mabuting magpakatino ka. Ituwid ang isip at ugali, di ba't hindi na sana ako pumunta kung alam kong mapapagalitan ako? Pagkasabi na bibili ng pakwan, agad na alis. Ngunit bigla siyang hinila sa braso, at napasubsob sa mainit at malambot na dibdib, at wala sa loob akong itutulak sana siya. Sa sumunod na segundo, isang bola ang tumama ng malakas sa likod ni Liu Ruyan, at dali-daling pinulot ng ilang bata ang bola sa gilid. Mabilis silang tumakbo palayo, at doon ko lang napagtanto kung ano ang nangyari. Salamat, Pinuno Liu. Okay ka lang. Itinaas ko ang aking ulo at nagtanong ng may pag-aalala. Malamig ang mukha ni Liu Ruyan. Pagkasabi ng okay lang ay mabilis na binawi niya ang kamay at lumayo. Halos isinubsob na nina Punong Guro Song at Kalihim Yang sa balkonahe ang kanilang mga ulo.
Malawak at makapal na lilim ng mga puno ang tumatakip sa itaas na bahagi ng kanilang mga katawan, halos ang ibabang bahagi lamang ng kanilang katawan ang nakikita. Ngunit nakita rin nila ang biglaang pagyakap sa akin ni Liu Ruyan, isang nakakahiyang tagpo ang kanilang nakita, at naisip nilang mabilis ang kanilang pag-usad. Sa kabilang banda, hindi ko alam na may naninilip sa malayo, pagkatapos magsalita ay itinaas ko ang aking paa at naglakad papunta sa gusali ng Departamento ng Matematika. Doon lang napansin ni Liu Ruyan na nakasuot ako ng itim na sapatos na tela, at may butas na sa may malaking daliri sa paa. Samahan na kita para bumili ng gamit. Akmang tatanggihan ko na sana, nang nauna na sa akin si Liu Ruyan. Nag-iwan lamang siya ng isang matangkad at tuwid na likod, habang nakatingin sa matamlay na araw sa langit, hindi rin ako ang taong nagtitiis ng hirap. Sumama ako kay Liu Ruyan sa kotse, at nang makabili na sila ng mga gamit at umakyat sa bahay, walang sinabi si Liu Ruyan. Umalis siya agad, pagkapasok sa pinto, nakaupo si Kalihimyang sa sofa, at mumiting tinitigan ako. Ang bilis mo namang nakabalik, nakangiti akong tumugon, pagkatapos ay inilagay ang pakwan sa mesa at akmang isasara ang pinto. Ngunit pinigilan ako ni Kalihimyang, ako na ang magsasara, maghilamos ka muna. Walang sinabi si Kalihimyang. Nagkunwari siyang walang alam, hinayaan akong ilagay ang pakwan sa lalagyan, at bumalik na sa silid para magpahinga. Pagbalik ni Liu Ruyan sa kanyang unit, nakatanggap siya ng tawag mula sa bahay. Ruyan, bakit hindi pa umuwi si Shihao hanggang ngayon? May nangyari ba? Tay, marunong magluto si Shihao at magaling pa. Gustong-gusto siya ng pamilya ni Punong Guro Song, nagluto si Liu Ruyan ng mantika ng baboy, at nakakain na rin ako, napakasarap. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagkalaso ng buong pamilya, at nakahinga ng maluwag si Liu Jiangwo sa kabilang linya. Sabi ko na nga ba't hindi ako nagkamali, mabait na bata si Shihao, paano naman siyang hindi marunong magluto at nagpunta para maging katulong? Talaga bang nasiyahan ang pamilya ni Punong Guro Song sa luto ni Shihao? Nakakain ako sa bahay ni Punong Guro Song. Ang lasa ng giniling na baboy, mas masarap pa kaysa sa ginagawa ng restaurant ng gobyerno. Totoong sinabi ni Liu Ruyan ang kanyang pagtatasa. Pagkatapos marinig ito, umubo ng 2 beses si Liu Jiangwo. Mukhang kailangan kong tikman ang luto ni Shihao kapag may oras. Sasabihin ko sa lola mo pag-uwi ko ngayon. Matanda na ang matatanda, gustong makialam. Pagkatapos ibaba ang telepono, medyo hindi rin siya mapakali tungkol sa pagluluto at pagkalason. Hindi alam ng mga taga-baryo ang sitwasyon, kaya okay lang. Bilang nakababatang kapatid na si Shikin, Kuya, bakit ang aga mong umuwi? May nangyari ba sa bahay ni Principal Song? Tumakbo siya kay Liu Jiangwo. Gusto mong bayaran ang kabutihang ginawa ni Shihao noon. Hindi namin kayo pipigilan, pero hindi nyo pwedeng ibalik ang isang salot sa pamilya Liu, di ba? Muling kinuha ni Liu Hong ang transcript ko. Sa ganitong klaseng grado, huwag nang mangarap pa ng Lizzie High School. Kahit na ang pinakamasamang high school sa buong Beiping, hindi ka rin nila tatanggapin. Nagdududa ako kung itong high school na ito. Si Shikin ba ang nagpasa para sa kanya? Sige na, huwag na nating pag-usapan ang pag-aaral sa ngayon. Seryosong nagsalita si Ginang Liu na may madilim na mukha. Sabihin mo nga, nasa ospital ba ang tao ngayon? Mabilis na inulit ni Liu Jiangwo ang nangyari ngayong araw. Nagulat si Ginang Liu nang marinig ito. Talagang walang alam si Shikin. Totoo bang may nangyari kay Tio? Nasaan na yon ang kuya ko? Na-realize agad ni Ginang Liu nang marinig niya si Shikin. Jiangwo, inaakala mo bang matanda na ako kaya lolokohin mo ako? Nay, totoo nga. Marunong talagang magluto si Shihao. Isang pagkakamali lang ang pagkalaso ng mga miyembro ng pamilya dati. Dapat alam mo ito, Shikin, di ba? Tumingin si Liu Jiangwo kay Shikin. Ipinakliwanag niya ang dahilan ng pagkalason. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Shikin nang marinig niya ito. Naging maingat ako sa ginawa ko. Walang nakapansin sa mga miyembro ng pamilya. Paano ko nalaman? Sa ngayon, tinitignan siya ng 3 tao sa paligid niya nang may pagdududa. Nagkunwari pa rin siyang walang alam para tanggalin ang kanyang sarili. Kinokontra pa niya ako, sinasabing hindi ako marunong magluto. Baka galing sa dating katulong ang kinain ni Miss Liu. Nagduda rin si Ginang Liu nang marinig niya ito. Hindi ko alam kung marunong magluto si Shihao, pero hindi ko papayagan ang sinuman na magsamantala sa relasyon ng pamilya Liu para gumawa ng kaguluhan sa labas. Ang pamilya Liu ngayon ay nabuo dahil sa pakikipaglaban sa larangan ng digmaan. Seryoso si Ginang Liu sa karangalan ng pamilya Liu. Yamang naniniwala kayong marunong magluto si Shihao, pauwiin niyo siya sa kaarawan ko bukas. Para magluto ng hapunan, sasabihin ko na rin kung hindi niya kayang gawin. Dahil mahina siya sa pag-aaral, ipadala na lang siya ulit sa Beiping para humanap ng high school na papasukan niya. Nang marinig ito ni Shikin, umangat ang kanyang bibig. Pero sa kanyang mukha, nakasimangot pa rin siya para magmakaawa para sa akin. Pero nagagalit si Wang Ma para sa akin sa kanyang puso. Para hindi makagulo sa pamilya Liu. Kusang lumapit siya sa pamilya Liu at huwag niyang sabihin kay Wosheng. Naalala ko ang pag-aaral sa pamilya Liu.
Sa huli, kailangan pa ring tratuhin ng ganito. Sa kabilang banda, nang mabalitaan ni Liu Ruyan ang balita, sumeryoso ang kanyang mukha. Pangunahin na, hindi alam ni Principal Song ang relasyon namin. Hindi niya alam kung anong dahilan ang gagamitin para magsalita. Hanggang sa malapit nang mag-uwian ang military region sa hapon, saka pa lamang siya tumawag para ipaliwanag ang kanyang pakay. Nagkatinginan naman sina Principal Song at Secretary Yang. Talagang napakabilis kumilos ni Liu Ruyan. Isang beses pa lang silang nagkita, naghahanap na siya ng dahilan para umuwi at makita ang kanyang mga magulang. Pagkatapos nilang magbaba ng telepono, tinanong muna nilang dalawa kung ano ang gusto ko. Nang marinig ko ito, naintindihan ko kaagad ang lahat. Siguradong kumbinsido siya na hindi ko kaya. Kaya pinapahiya niya ako sa pagluluto para paalisin ako ng pamilya Liu at pabalikin sa aming bayan. Binanggit niya ni Commander Liu ang bagay na ito sa akin noong tanghali. Ngunit ako ay isang nominal na tagapag-alaga, kaya kailangan ko ang pahintulot ni Principal Song at ninyo. Hindi inaasahan ni Secretary Yang na ganito ang kahihinatnan ng mga pangyayari. Nasa maliit na gubat kayo noong tanghali, pinag-uusapan ang bagay na ito. Tumango ako. Dahil nakita ni Secretary Yang ang lahat ng nangyari noong tanghali, makatuwiran kong binuo ang lahat. Napakabait ni Commander Liu sa kanyang mga magulang. Pinapasulat niya ako ng ilang recipe na gusto ng mga matatanda para magawa ng tagapag-alaga sa bahay. Medyo nadismaya si Secretary Yang. Akala niya nagkagustuhan na ang dalawa. Ngunit pumayag din siya na tulungan ako. Tamang-tama, pupunta kami bukas ng umaga para bisitahin si Kinja. Magluto ka ng agahan at hindi ka napupunta. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, kumain ng agahan ang pamilya ni Principal Song. Nagbihis at dinala ang mga regalo na binili nila noon para pumunta sa bahay ng pamilya ni Kinja. Pagkatapos kong linisin ang bahay, kinuha ko ang mga aklat ko sa high school mula sa gusali at umupo sa sofa para mag-aral. Tutal, magluluto naman ako ng hapunan. Hindi pa huli para pumunta sa pamilya Liu sa alas 2 ng hapon. Ang mga kaalaman na itinuturo sa high school ay medyo simple pa. Para sa akin, kailangan ko lang balikan ang mga formula. Nang dumating ang oras ng pananghalian, nagluto ako ng isang mangkok ng noodles at nagpakulo ng isang mais. Pagkatapos kumain, nagpatuloy ako sa pagbabasa ng libro habang nakaupo sa sofa. Habang nagbabasa ako, nakatulog ako. Inilapag ko ang banig sa sahig ng sala. Plano kong matulog para sa tanghalian. Alas 2 ng hapon, dumating si Liu Ruyan sa gusali ng tirahan ng mga pamilya. Nang makarating siya sa pintuan ng bahay ni Principal Song, sinulyapan niya ang bintana nang hindi sinasadya at nakita niya akong nakahiga sa banig at natutulog. Dahil mainit ang panahon, nakabukas ang 2 buton sa dibdib ko. Ang manipis na pawis ay tumagos sa pamamagitan ng aking kamiseta, na mas nagpapatingkad sa magandang katawan. Ang mahigpit na mukha ni Liu Ruyan ay agad na namula. Ang lalaking ito ay natutulog lamang sa sala na hindi maayos ang pananamit. Kinagat niya ang kanyang mga bagang at kumatok sa pintuan ng bahay ni Principal Song. Mahimbing ang tulog ko. Bigla kong narinig ang walang tigil na katok sa pinto. Kumunot ang noo ko, nagsuot ng sapatos at binuksan ang pinto. Nakita ko ang nakatayo sa pasilyo. Ang nakatayong figura na may kaakit-akit na tinig. Commander Liu, bakit ka na parito? Mabilis na sana akong kakagatin ni Liu Ruyan. Ngunit nang makita niya ang aking mga matang itim na parang tubig na nakatingin sa kanya, tumigil siya sandali at iniwas ang kanyang tingin. Pagkagising ko, mag-ayos ako at aalis na. Bahagya akong umubo, inayos ang mga gamit at muling lumabas. Tiningnan ako ni Liu Ruyan ng walang bahala. Tumungo siya pababa. Nang makarating sa hagdan, muli siyang lumingon at nagbabala ng may panlalamig. Kung magsiesta, bumalik sa kwarto at matulog. Baka makita pa ng iba, hindi maganda. Napansin kong medyo tabingi ang kwelyo noong nag-ayos ako. Pero puro leader ng paaralan naman ang nakatira sa gusaling ito, kaya mataas ang kanilang pag-ugali. At hindi naman iyon kalagayan lugar, pero hindi na ako nakipagtalo at tumango ng maayos. Halos alas 3 na media nang makarating kaming dalawa sa bahay ng mga Liu. Magandang hapon po, Lola Liu, bati ko habang bahagyang yumuyuko. Bahagya lamang tumango si Lola Liu. Hindi ko yon pinansin at sinabing magluluto na ako sa kusina at tumalikod. Sa loob ng kusina, ikinuwento ni Wang Ma ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw, lalo na ang mariing binitawang salita ni Lola Liu. Nang marinig ko yon, unti-unting lumitaw ang ngiti sa aking mga labi. Pwede mo ba akong tulungan mamaya habang nagluluto ako? Bumulong si Wang Ma. May sinabi ako ng mahina sa kanyang tainga. Katatapos ko lamang magsalita nang itulak ni Shikin ang pinto ng kusina at pumasok. Kuya, tutulungan kitang magbalat ng gulay. Nagsabi siyang tutulong, pero gusto lang talaga akong inisin ni Shikin. Gusto niya akong magwala para pauwiin ako agad sa probinsya. Umupo si Shikin at nagbalat ng bawang. Kinuha naman ni Wang Ma ang mga gulay na napili na para hugasan. Kuya, dumalaw kahapon si Tia Hong. Sabi niya, masyado raw mababa ang mga marka mo, kaya hindi ka makakapasok sa High School. Kahit ang pinakasimpleng high school sa Beijing ay hindi ka tatanggapin.
Alam ni Shikin na nagpunta ako sa Beijing para mag-aral sa high school. Gusto niya kasing makahanap ng magandang nobya sa paaralan. Ngayong wala na ang pagkakataon, siguradong magwawala siya. Ngunit bahagya lamang akong ngumiti. Kung hindi ako makapag-aral, kailangan ko na lang magpakasal ng maaga. Nagulat si Shikin. Kuya, sino ang papakasalan mo? Tiningnan ko siya. Siyempre, si Kapitan Liu. Biglang sumimangot ang mukha ng nagmamarunong kong kapatid. Alam niyang kampi sa akin ang mga magulang namin. Kung gusto ko talagang maging manugang, may pag-asa talaga ako. Sasabihin pa lang niyang hindi ako nararapat. Nang matanaw niya si Binibining Liu na nakatayo sa may pintuan. Wang Ma, babalik din ngayong gabi ang pamilya ng aking pinsan, kaya magluto ka ng mas maraming pagkain. Bababaik ba ngayong gabi ang mga propesor at siksini? Dinala ng nanay ko siksini sa ibang probinsya para magsanay. Kailangan pa ng mahigit kalahating buwan bago sila makabalik. Pagkatapos magsalita, tiningnan ako ni Ruili at umalis. Narinig niya ang sinabi ko kanina sa may pintuan. Siguradong sinadya kong magpakita ng ganoon kay Principal Song. Hinding-hindi niya tatanggapin ang isang lalaking nagpapanggap. Nang makitang umalis si Liu Ruyan, sumunod din si Shikin. Binibining Liu, nalaman po ni Kuya ang tungkol sa hindi niya pag-aaral sa Beijing High School, kaya sinabi niya na magiging manugang siya sa pamilya Liu. Hindi ako maaaring mapunta sa kanya. Mariing sinabi ni Liu Ruyan. Nakuha ni Shikin ang kanyang inaasam na sagot. Muling lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Tinawag ni Lola Liu si Liu Ruyan sa kwarto para mag-usap. Umupo si Shikin sa sofa habang hawak ang diksyonaryong bigay ni Liu Ruyan. Naghihintay na lang siya na mapauwi ako sa probinsya. Pero kailangan niya akong bantayan para hindi ako matulungan ni Wang Ma na magluto. Hindi nagtagal, naihanda ko ang mga gulay at nagsuot ng apron. Kinuha ko ang kawali at naglagay ng mantika. Pagkatapos ay isinara ni Wang Ma ang pinto ng kusina. Ang usok kasi mula sa pagluluto ay pumupunta sa sala. Nang marinig ni Shikin na may nagluluto sa kusina, dahan-dahan siyang lumapit sa may bintana ng kusina. Nakita niyang ang mga talong sa ibabaw ng lamesa ay hiwa-hiwa ng hindi pantay. Nakatalikod ako. Isang kamay ang sumusubo ng sabaw mula sa sandok para tikman kung tama ang lasa. Isang kamay naman ang naglalagay ng asin sa kawali. Kaya kampante na umalis si Shikin. Nang makaalis si Shikin at makita ni Wang Ma na wala na ang anino sa may bintana, agad siyang nagsalita. Nang marinig ko, isinalin ko ang sabaw na may asin sa lababo. Muling inayos ko ang hiwa ng mga talong na hindi pantay. Sa panahong ito, sinasadya kong gumawa ng ingay mula sa mga plato at paminsan-minsang sigaw at buntong hininga ni Wang Ma. Ang ingay ay naririnig maging ng matandang Ginang Liu sa silid. Pakinggan mo nga, yan ba ang sinasabi mong marunong magluto? Kulang na lang ay basagin ang kawali. Nakabusangot ang matandang Ginang Liu. Basta pagkatapos ng araw na ito, padalhan mo agad ng telegrama ang mga magulang niya at pauwiin mo siya sa kanilang probinsya. Lola, titingnan ko lang. Tumayo si Liu Ruyan para lumabas. Anong titingnan mo? Itinuro ng matandang Ginang Liu ang upuan para umupo siyang muli. Magpasya ka muna tungkol sa iyong kasal. Yung guro na nagtapos sa kolehiyo na ipinakilala ng iyong tiyahin. Kagagraduate lang ngayong taon mula sa normal school, mahilig sa libro, gusto rin siya ng iyong ama. Malamig na tumanggi si Liu Ruyan. Ang prioridad ko ngayon ay ang mga gawaing iniutos ng bansa para suportahan ang pagpapaunlad ng partido at bansa. Pagkasabi niya nito, lumabas siya. Pagkalabas niya, naamoy niya ang parang sunog na pagkain. Kumunot agad ang kanyang noo. Imposible namang ang pagkain ng pamilya ni Principal Song. Hindi talaga ako ang nagluto nito. Dumating si Liu Hong kasama si Meng Xinyu. Anong nasusunog? Agad na naamoy ni Meng Xinyu. Tita Hong, Ate Xinyu, ang kuya ko po ang nagluluto sa kusina. Tumayo si Shikin mula sa sofa na may hawak na diksyonaryo para siguraduhing alam ng lahat na nasunog ko ang niluluto ko. Hindi naman ito pinansin ni Meng Xinyu. Isa-isa silang binati, pagkatapos ay hinila niya si Liu Ruyan para maglaro ng chess. Kumunot naman ang noo ni Liu Hong. Nagsisinungaling pa rin hanggang ngayon, hindi naman pala talaga marunong magluto. Mga alas 5 ng hapon. Sina Liu Jiangwo at ang asawa ni Liu Hong na si Meng Jingwo ay sabay na umuwi mula sa trabaho. Sakto namang lumabas mula sa bahay ang matandang Ginang Liu. Dahil kumpleto na ang lahat, sinabi niyang kakain na. Sabi ni Jiangwo kay Ruyan na magaling daw ako magluto, parang sa restaurant. Dahil kaarawan ko ngayon, tikman nyo. Umupo sa harapan si Liu Lautay, malamig na sinasabi. Lola Liu, Tito Liu, tutulong po ako sa kusina. Sabik na si Shikin na makita akong mapahiya. Ngunit pagkarating niya sa may pintuan ng kusina, lumabas si Wang Ma na may dalang tray na ginagamit lang tuwing Pasko. Puno ito ng iba't ibang putahe. Bawat putahe ay masarap ang amoy, maganda ang kulay, nakatulala si Shikin. Paano nangyari ito? Ang sweet and sour pork ribs ay mukhang mas masarap pa kaysa sa restaurant. Namangha si Meng Jingwo. Nagulat sina Liu Lautay at Liu Hong. Si Shikin ba ang nagluto ng lahat ng ito? Kasunod nito, lumabas ako na may dalang sopas.
Lola Liu, Tito Liu, abala ako kanina sa paggawa ng sarsa para sa sweet and sour ribs, hindi ko napansin na nasunog ko na pala ang isa pang ulam. Tignan niyo itong mga ulam kung akma ba sa panlasan nyo. Dali-dali silang kumuha ng tig-isang subo para tikman. Sa unang kagat pa lang, bakas na sa kanilang mga mukha ang pagkamangha. Masayang kumuha si Liu Jiangwo ng isang drumstick at inilagay sa mangkok ni Lola Liu. Ma, tikman mo, kumusta kung ikukumpara sa restaurant ng gobyerno? Mahina na ang mga ngipin ni Lola Liu, kaya malambot at malasa ang pagkakagawa sa manok na may scallions. Sa bawat kagat, ang sarap ng karne ang siyang nanginibabaw. Tumango si Lola Liu nang hindi nagsasalita, ngunit ipinapakita nito ang pagkilala sa ulam. Kitang-kita pa rin sa kanyang mga mata ang labis na pagtataka, kahit pa nakakain na siya ng mga handa sa bankwet ng estado. Hindi rin nagtipid sa papuri si Meng Jinhua. Kahit na simpleng lutong bahay lamang ito, napakasarap nito. Napatingala rin si Liu Hong at nagtatakang tinitigan ako. Tila ibang-iba ang batang ito sa mga sabi-sabi. Ang kanyang pagiging matipid at masipag ay hindi akma sa isang estudyanteng mahina. Bagkus, para siyang nagmula sa isang pamilyang may mataas na pinag-aralan. At isang mahusay na estudyante. Dali-dali rin akong ngumiti ng masaya. Mabuti naman kung nagustuhan nyo. May mga ulam pa sa kusina, kukunin ko lang. Nakatayo pa rin doon si Shikin na hindi makapaniwala, halos mabaliw na siya sa galit nang makita ang mga cold cuts. Alam niyang magulo ako magluto. Hindi siya makapaniwalang ako lang ang gumawa ng mga ulam na ito. Pilit na pinipigilan ni Shikin ang kanyang galit. 7 taon na akong naninirahan dito, alam na alam ni Lola kung ano ang kaya kong lutuin. Tinampihan ako ni Wang Manang nakasimangot. Dahil sa sinabi nito, agad humingi ng tawad si Shikin. Kuya, pasensya na. Hindi ko akalaing natuto ka na palang magluto. Hindi kita nakitang nagluto kahit gaano pa kaabala sa bahay noon. Dagdag pa rito, nagkasakit pa ang mga nakakain. At muntik pang masunog ang kusina, kaya inakala kong hindi ka marunong. Tiyak na matutuwa si nanay at tatay kapag nalaman nila ito. Sa kanyang pananalita, ipinapahiwatig niyang marunong naman pala akong magluto. Ngunit sinasadya kong lasunin ang pagkain at sunugin ang kusina para makaiwas sa paggawa. Unang hindi natuwa si Wang Ma. Matagal na yon, noong bata pa siya. Sinong 6 o 7 taong gulang na bata ang hindi makakatapon ng lutong? Pagkain sa unang subok, bakit palagi mong binabanggit ang mga nangyari noong bata pa siya? Hindi rin ako nahihiya sa pagsisinungaling. Alam din na nanay at tatay na marunong akong magluto. Noon, kapag abala si nanay at tatay, ako ang nagluluto. Kasong alang, araw-araw, maaga ka. Tumutulong sa paggapas ng trigo sa ibang bahay, at pagkatapos mong maghapunan bago ka umuwi, kaya hindi mo alam. Kung hindi, paano ko ito maluluto ng isang subukan lang kung titingin lang ako sa recipe ng walang praktikal na karanasan? Ipinapahiwatig ng mga salitang ito na hindi niya matapos ang kanyang mga gawain sa bahay. Kaya para makakain ng masarap, tumatakbo siya para tumulong sa ibang bahay. Natigilan si Shikin at palihim na sumulyap kay Lola Liu. Napansin niyang bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lola Liu. Dali-daling nagpaliwanag ng nagmamakaawa na nagtitipid siya ng pagkain. Kuya, hindi ko talaga alam na marunong kang magluto. Hindi rin daw nabanggit sa kanya ng mga magulang, pilit na nililinaw na wala siyang alam at inosente. Ngunit nabuo na ang impresyon, kaya wala nang magagawa. Nagpakita ng paninindigan si Liu Jiangwo sa bagay na ito. Dahil nangyari na noong bata pa kayo, huwag na nating pag-usapan. Shihao, Shikin, kumain na kayo. Sabay abot ng isang piraso ng tadyang para sa akin. Hindi pa naranasan ni Shikin ang ganitong trato. Nakaupo siya sa isang tabi. Kinakagat ang kanyang labi sa sobrang inis. Mas maganda na ang itsura ni Lola Liu kaysa kanina. Nagtanong siya sa akin na hindi niya karaniwang ginagawa. Wala pang 1 oras, naubos na ang lahat ng pagkain sa mesa. Agad na tumayo si Shikin para ligpitin ang mga plato. Dahan-dahan kong inubos ang sabaw sa aking mangkok. Kinuha ko pa lang ang mga chopsticks para magligpit, pinigilan na ako ni Liu Jiangwo. Shihao, abala ka buong hapon ngayon. Magmadali ka at kumain ng cake. Hayaan mo na kami ni Shikin ang maghugas. Kinuha ni Wang Ma ang mga chopsticks sa aking kamay. Pinahayaan niyang sumama si Shikin sa kanya para maghugas ng mga plato sa kusina. Dati, si Shikin ang naghuhugas. Pinipigilan siya ni Lola Liu. Siyempre, gusto rin niyang magpakita ng kanyang sarili ngayon. Ngunit hindi pa rin niya matanggap ang malaking pagkakaiba. Nakapagtapos ako sa isang kilalang unibersidad. Okay lang kahit hindi ako mag-aral, ngunit kailangan kong magkaroon ng record sa Beijing. Para makapag-exam sa kolehiyo. Nang makita ni Shikin na pumunta ako sa banyo, naalala niya na pumunta rin doon si Meng Xinyu. Dali-dali niyang sinira ang seradura ng banyo. Buti na lang at nasa labas ang lahat para magpahangin kaya walang nakakita. Makalipas ang 3 minuto, nang matagpuan ni Liu Ruyan, nakita niya ako at si Meng Xinyu na nakakulong sa banyo. Hinila niya si Meng Xinyu palabas ng banyo. Paano kayo nagkasama sa loob? Akala ko walang tao sa loob nang buksan ko ang pinto. Hindi ko akalain na naglalaba pala si Ate Xinyu sa loob. Tumango si Meng Xinyu.
Magrereklamo pa sana siya tungkol sa sirang seradura, ngunit hindi nakinig si Liruyan. Kasama, Shihao, babalaan kita ng mahigpit tungkol sa pagitan ng mga kasamang lalaki at babae. Kapag nakita ko ulit na sinasadya mo siyang akitin, hindi ako magdadalawang isip. Ipapadala agad kita pabalik sa probinsya. Alam kong mali ang kanyang akala, kaya hindi na ako nagpaliwanag. Ipinaliwanag ko na sa'yo, ngunit hindi ka naniniwala. Kung talagang iniisip mo na sinusuportahan ko ang kamangmangan, ano naman ang pagdala mo sa akin sa maliit na kakahuyan para mag-usap kahapon? Mas mahalaga ba ang hindi pagpapakita ng mukha ni Liruyan? Paano mapaghalo ang dalawang bagay na ito? Dinala niya ako sa maliit na kakahuyan dahil hindi komportable mag-usap sa ibaba. Wala nang sinabi si Liruyan. Sinabi niya na ihahatid niya ako mamaya. Hindi na kailangan, kaya ko nang umuwi mag-isa. Bago ako umalis, gusto ko pang itanong kay Tio Liu ang tungkol sa pag-aaral ko. Sinabi ko ito habang dumadaan kay Liruyan, ngunit hinarang ako ng babae. Dahil pinangako ko na tutulungan kitang lumipat sa Beijing, siguradong papayagan kitang makapag-high school. Nang marinig kong makakapagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral, hindi na ako nag-alala. Sige, salamat Tio Liu. Tutal, kailangan ko pa rin ang tulong niya. Nakangiti pa rin ako. Pagdating ko sa labas ng bakuran, ako'y bumati sa lahat, at pagkatapos ay sinabing uwi na ako sa bahay ni Punong Guro Song. Biglang sumingit si Liruyan. Ihahatid ko na siya. Pagkatapos ay naglakad siya palabas ng bakuran. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Paglabas ng compound ng militar, pinigilan ko si Liruyan na magpatuloy sa paglalakad. Commander Liu, umuwi na po kayo. Kaya ko nang magpunta sa istasyon mag-isa. Hindi nagsalita si Liruyan. Inihatid niya ako hanggang sa hintuan ng bus. Pagkatapos ay kumuha siya ng pera sa kanyang bulsa. Ito ang sahod mo. Dapat lang na magluto para kay Lola Liu. Hindi mo ako kailangang bayaran. Matigas ang tono ni Liruyan at hindi tumatanggap ng pagtutol. Malamig siyang nakatingin sa harap. Wala akong nagawa kundi ang tanggapin ang pera. Pagkatapos ay lumayo sa akin si Liruyan. Mukha kaming ganap na magkaibang estranghero. Maya-maya, dumating na ang bus papunta sa gusali ng mga guro ng paaralan. Tumigil ito mismo sa kinaroroonan ni Liruyan. Pagbukas ng pinto, sumakay si Liruyan sa bus. Bumili siya ng tiket sa konduktor, at pagkatapos ay bumaba at ibinigay sa akin ang tiket. Sa huli, umalis siya ng tuwid at malamig. Bagamat masungit ang taong ito, magaling naman siyang magtrabaho. Iniisip ko ito habang sumasakay sa bus pauwi sa bahay ni Punong Guro Song. Sa kabilang banda, umuwi si Liruyan sa bahay ng mga Liu at ipinaliwanag kay Xiaobu ang tungkol sa paglipat ko ng paaralan. Akala niya ay may paraan si Tia para makahanap ng paaralan, ngunit sinabi sa kanya na halos imposible. Bigla niyang napagtanto na maaaring hindi niya matupad ang kanyang ipinangako. Sa kabilang banda, para ibili ng regalo si Song Wenshu para sa kanyang kasintahan, pinakiusapan ako ni Kalihim Yang na maging tagapayo at pumunta sa mall para bumili ng damit. Nang makita ng tindera ang aking kasuotan na pangprobinsya, diretso siyang tumingin sa akin na may pagmamataas at pandidiri. Pinigilan pa niya akong hawakan ang damit. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy akong sumama kay Kalihim Yang sa pagtingin. Pagkatapos ay may dumating na mag-ina na nakasuot ng puting kamiseta. Agad silang binati ng tindera. Kapitan Lee, Guru Fang, narito na po kayo. Kadarating lang kahapon ng mga bagong modelo mula sa Hong Kong. Hinihintay na lang kayong sukatin. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang napaka-istilong damit mula sa ilalim ng counter. Mayabang na pumili ng damit ang babae na tinatawag na Kapitan Lee. Sa huli, kumuha siya ng dark blue na suit. Pang Yu, sukatin mo ito. Ang mapapangasawa mo bukas ay mula sa pamilyang may 3 henerasyong sundalo. Bata pa siya ay naging commander na at malaki ang kanyang kinabukasan. Kailangan mong samantalahin ito ng husto. Ngunit hindi nangahas si Fang Yu. Ma, sinasabi ko na sayon. Kung pangit ang itsura, hindi ko gusto. Pagkasabi nito, kinuha niya ang damit at pumasok sa fitting room. Sa kabilang banda, tiningnan namin ni Secretary Yang ang paligid. Tiningnan namin ni Secretary Yang ang paligid at napansin na ang mga estilo ng damit na inilabas ng tindera ay pawang kaaya-aya. Kasama, maaari bang makita ang mga damit na yon? Tiningnan kami ng tindera ng hindi interesado. Ngunit nang makita ni Secretary Yang na maayos ang kanyang pananamit, at parang leader ng isang unit, nagbigay lamang siya ng babala, ang mga ito ay angkop sa mga kabataan, hindi sa akin. Ito ay para sa aking magiging manugang na lalaki. Akala agad ng tindera na ako ang tinutukoy niya, na kumuha ng isang manugang na lalaki mula sa probinsya. Siguro ay hindi rin siya leader ng isang unit, kaya naman walang gana niyang pinaghintay ang dalawa. Bumaling siya kay Fang Yu at pinuri ito sa pagiging gwapo at may magandang disposisyon. Itinaas ni Li Keyang ang kanyang kilay at nasiyahan. Sumulyap siya sa akin. Huwag mong maliitin, bagamat galing sa probinsya. Ay mayroon din namang itsura. Nang makita ito ng tindera, lumapit siya sa tainga ni Li Keyang at bumulong, ayaw ko siyang bigyan ng pansin. Gusto rin ng probinsyanong gaya niya na magsuot ng bagong damit.
Mabait talaga si Secretary Yang. Noong pinaghintay sila, ay balak niya sanang magtiis. Ngunit nang makita niya ang mapanuyang mukha ng tindera, na parang sinasabi nitong masama, ay hindi na nakatiis si Secretary Yang. Anong ibig mong sabihin, kasama? Kami ang nauna rito. Itinatago ninyo ang magaganda at modernong damit at ipinapakita sa ibang customer. Kailangan pa naming maghintay para makita ang mga ito. Kunin mo na ngayon ang iyong manager. Hindi natakot ang tindera at sa halip ay kinutya. Hindi ko naman sinasadya na itago ito sa inyo. Kahit ang pinakamura ay nagkakahalaga ng 30 o 40 yuan. Kaya nyo ba itong bilhin? Ano ka ba, nagbebenta ka lang? May karapatan ka bang diktahan kung kaya namin itong bilhin o hindi? Pinaghihinalaan ko na itinatago mo ang mga damit para magkamal ng pera, gamit ang iyong posisyon bilang tindera sa isang tindahan na pag-aari ng gobyerno. Nagbebenta ka ng mga damit na smuggled mula sa Hong Kong dito sa mall. Pagkatapos ay sumigaw siya sa labas ng tindahan. Ang tindera ay nagkakamal ng pera. Noon lamang nagbubukas ang mall kaya wala pang gaanong tao. Ngunit dahil sa aking sigaw, ay marami ang lumapit para makipanood. Dahil pinaratangan siya ng ganito, natakot ang tindera. Kasama, nagkamali ako. Sige, tingnan mo na ang gusto mo. Habang sinasabi ito, binuhat niya ang mga damit. At dinala sa harap ko. Tiningnan ako ni Secretary Yang nang may paghanga, at pagkatapos ay sinabi, dalhin mo sa fitting room at subukan mo. Tingnan natin kung alin ang pinakamaganda. Pagkatapos kong dalhin ang mga damit sa loob, natapos na ni Fang Yu na sukatin ang 2 damit. Pakiramdam niya na ang mga damit na ito ay hindi babagay sa kanya. Nang makita niya ako na sinusukat din ang mga damit na yon, ay lalo siyang hindi natuwa. Hindi niya isusuot ang mga damit na sinuot na ng isang probinsyano. Ang kulay ng damit na ito ay masyadong pangit. Paglabas ko sa event space, ang buo kong pagkatao ay nagpapamalas ng isang malamig na aura. Parang gwapo akong modelo sa magasin, kaya naman naakit ang mga dating regular na customer. Lubos na nasiyahan si Kalihim Yang at agad na nagdesisyon na bilhin ang 2 damit. Baliwala kay Fang Yu kung nasuot na ni siyang bala ang damit. Nanay, gusto ko yung 2 damit. Naisip din ni Pinuno Lee na maganda, kaya't pinasuot muna kay siyang bala. Talagang pangit ang kasuotan niya. Tumingin siya sa tindera at sumenyas. Agad na nagsalita ang tindera. Nagulat si Kalihim Yang sa presyo dahil ang isang suit ay nagkakahalaga lamang ng 50 yuan. Alam agad ng tindera na hindi nila kaya. Kung hindi niyo bibilhin, hubarin niyo na lang para makita ng ibang customer. Bibilhin namin pero hindi ko dala ang pera ko. Babalikan ko na lang. Nang marinig ito ni Pinuno Lee, agad siyang lumapit, kumuha ng isang malaking salapi at ibinigay sa tindera. Bibilhin ko ang 2 damit na ito. Halos mapunit ang bibig ng tindera sa ngiti. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Kaibigan, dahil hindi mo dala ang pera mo, hubarin mo na lang ang damit. Natatakot akong madumihan ang damit kaya gusto ko itong hubarin. Sabi ni Sheng na bibilhin na nila. Gusto nila, tapos kukuha ka na lang ulit ng bago, hindi ba? Hindi naman namin kayo hindi babayaran. Hindi pwede yan. Iisa lang ang ganitong estilo at kulay. Dahil hindi nyo dala ang pera, mapipilitan akong ibenta ang damit sa iba. Hubarin mo na ang damit. Bahagya kong itinaas ang aking matangos na baba. Kaya mong itago ang damit na dumating kahapon. Hanggang ngayon, kaya bakit hindi pwede kaming umuwi para kumuha ng pera at bilhin ito? Parang napahiya ang tindera. Nagbuka siya ng bibig pero walang masabi. Ginoo, makipag-usap ka naman ng maayos. Isa lang ang damit na ito. Kung nagustuhan niyo pero wala kayong pambili, at binayaran na namin sa amin na ito. Kung binayaran na namin sa amin na ito, pakiusap, hubarin mo na ang damit. Ang Pinuno Lee ay pinuno ng Departamento ng Edukasyon, kaya't kalmado niyang binigyang diin ang kanyang malakas na panig. Nga, kung sino ang unang nagbayad, sa kanya na. Hubarin mo na ang damit ko. Kumbinsido na si Fang Yu na sa kanya na ang damit. Ayaw niyang suotin ni siyang bala ang damit kahit isang segundo pa. Galit na rin si Kalihim Yang. Kayo ang unang pumili ng damit. Hindi ninyo napili ito kaya pinili namin ito. Ngayon na nakita ninyong maganda kay Shihao, gusto ninyong agawin ito. Paano kayo nagagawang mga tuwiran ng ganyan? Anong hindi napili? Hindi ko pa nasusukat ito nang kunin niyo na. Ngayon, magbayad kayo. O hubarin niyo ang palda. Sinulyapan ko ang katawan ni Fang Yu. Dati akong nagtatrabaho sa industriya ng pananamit. Alam ko sa isang tingin kung anong damit ang bagay sa isang katawan. Si Fang Yu ay tipikal na hugis mansanas. Ang damit na ito ay magpapatingkad sa kanyang malaking tiyan. Sa pag-isip na yon, hindi na ako nagsalita pa at pumayag na ibigay ang damit sa kanya. Pagkatapos ay bumulong ako kay Secretary Yang, maganda sa akin ang damit na ito. Hindi ibig sabihin na maganda rin ito sa kanya. Ibigay muna natin sa kanya. Kapag sinukat niya at napansin niyang hindi maganda, siguradong hindi niya bibilhin. Pagkasabi nito, nagtungo siya sa isang fitting room at naghubad ng kanyang damit. Pagkakuha ni Fang Yu ng bagong damit, dumiretso siya sa fitting room, ngunit napansin niyang nakaumbok ang kanyang malaking tiyan. Para siyang si General Manager Jen K. Napakunot din ng noo si Chief Lee.
Pinayuhan siya ng mga usisero sa tabi na huwag na lang bumili. Kung hindi maganda ang suot, mas mabuti pang ibigay na lang sa lalaking kanina. Dahan-dahan din akong nagsalita sa oras na yon, kapatid, gusto mo pa ba ang damit na ito? Gusto ko, ibalot mo para sa akin, utos ni Fang Yu. Spoiled si Fang Yu simula pagkabata. Malakas ang kanyang kompetisyon at vanity. Kahit iwi pa niya ito at gawing basahan, hindi niya ito ipapaubaya sa akin. Nang makita yon ni Secretary Yang, agad niya akong inakay paalis. Buti na lang at sinukat niya. Bigla kong naisip na baka talagang maganda ang disenyo ng palda. Kahit hindi niya bilhin, hindi ko rin kukunin. Nalukot na niya ang damit. Muling nasa fitting room si Fang Yu. Galit na galit siya nang marinig niya ito. Gamit ang lakas, sinira niya ang zipper. Ngayon, kahit ayaw niyang bumili, kailangan na niyang bilhin ito. At ayon sa taas, timbang, at kulay ng balat na inilarawan ni Secretary Yang, nagrekomenda ako ng ilang damit para kay Secretary Yang. Mga damit na bagay sa katawan ni Secretary Yang. Sa huli, pagkatapos bumili, sumakay silang dalawa ng bus pauwi. Pagdating sa residential building, napansin nilang naghihintay si Sheikin sa baba. Hindi na kailangang magtanong, galing siguro siya kay Liu Ruyan, sa wakas, nakabalik ka na. Matagal na kitang hinihintay. Tumingin si Secretary Yang sa kanilang dalawa. Siya ba ang kapatid mo? Mainit sa labas, pumasok muna tayo sa loob. Sabi ko habang hinihila si Sheikin. Naglakad kami patungo sa maliit na kakahuyan. Sheikin, anong ginagawa mo dito? Kuya, hindi ka na siguro. Makakapag-aral sa Beijing at hindi mo na mapapangasawa si Miss Liu. Anong ibig mong sabihin? Mas nag-aalala ako kung bakit hindi ako makakapag-aral sa Beijing. Kuya, masyadong baba ang mga marka mo. Kaya walang paaralan sa Beijing ang gustong tumanggap sa'yo. Habang sinasabi ito ni Sheikin, tinitignan niya ang ekspresyon ko. At narinig ka nilang nagsasabi sa kusina noon na papasok ka sa pamilya Liu. Kaya ipinaayos ni Uncle Liu na magluto ka ng pananghalian bukas. Hindi ba magaling kang magluto? Mukhang mahalaga sa pamilya ni Uncle Liu ang Southern cuisine. Sino ang nakakaalam kung gaano siya nagalit nang makuha niya ang balitang ito? Pero nahihiya siyang sabihin dahil gusto niyang manatili. Ngayon, gusto niya akong magkagulo. Hinawakan ng mahigpit ni Sheikin ang braso ko at umiyak ng umiyak. Kuya, magkapatid tayo. Kung sino man ang mapangasawa sa pamilya Liu, pareho lang. Sa Beijing, makakapagpatuloy ako sa pag-aaral. Okay lang kahit vocational school. Pero kuya, anong gagawin mo? Medyo speechless ako ngayon. Alam ng buong pamilya Liu na walang gusto si Liu Ruyan sa kanya. Tapos si Sheikin, ngayon lang nalaman. At ilang beses na rin nangyari. Hindi naman lahat. Sa tingin ko, ang pagpapabalik sa'yo para magluto ay dahilan lang. Ang totoo, gusto ka lang nilang lokohin para ibalik sa probinsya. Sige, naintindihan ko. Kailangan kong kausapin si Principal Song at Secretary Yang. Ayoko nang makipag-usap pa kay Sheikin. Pagkatapos sabihin yon ng walang emosyon, akyat na sana ako para magluto ng tanghalian. Pero mas lalo akong nagiging kalmado, mas lalong nagmamadali si Sheikin. Kuya, di ba gusto mo si Miss Liu? Nagtangkang magpakamatay ka pa nga sa ilog para kay Miss Liu. At nagkaroon na kayo ng contact at yakapan ni Miss Liu. Kaya puntahan mo si Miss Liu. Sa akin, sa tingin ko ginawa yon ni Commander Liu para iligtas ako. At gusto ko rin na makahanap siya ng kapantay niya. Pagkatapos sabihin yon, inalis ko ang kamay niya. Mabilis akong lumabas ng maliit na gubat. Hindi makapaniwala si Sheikin at nanatili sa lugar. Ang tangang to. Nilait pa siya na hindi siya karapat-dapat kay Miss Liu. Shaihao, maghintay ka lang. Galit at sama ng loob ang nakita sa mata ni Sheikin. Pagka-uwi ko sa bahay ni Principal Song, nagdahilan ako na lilipat ako ng school at kailangan kong bumalik sa military compound bukas. Tuwang-tuwa naman si Secretary Yang. Ay nga pala, ang kamag-anak mong pamilya Liu, si Liu Jianyuan. Naalala niya si Liu Ruyan. Simula nang pakiusapan niya ako na magluto sa pamilya Liu, hindi na siya bumisita sa bahay ni Song. Nagpanggap akong hindi naiintindihan. Ano pong problema, tita? Di ba single pa si Commander Liu? Mayroon akong kakilala sa unit na gusto kong ipakilala sa kanila. Papakainin ko siya sa bahay. Saka, pumunta ka sa Beijing para mag-aral. Madalas mong makasama si Commander Liu. Malay mo, makahingi ka pa sa kanya ng tulong sa future. Nagtanga-tangahan ako at nagpanggap na hindi ko naintindihan ang gusto ni Secretary Yang. Sige po, pag nakita ko si Commander Liu, sasabihin ko po sa kanya. Ang pinaka-pinoproblema ko ngayon ay ang pag-aaral ko. Kung walang school na tatanggap sa akin, hindi rin ako makakapag-college entrance exam sa Beijing. Parang high school graduate lang ako. Mahirap nang makahanap ng trabaho na malaki ang kita at hindi masyadong mahirap. Kaya kinabukasan, 8 yas pa lang, nilinis ko na ang buong bahay. Pumunta ako sa pamilya Liu. Pagkapasok ko, nakita ko si Liu Jiangwo na nakaupo sa sofa. Magandang umaga po, Tito Liu. Ngayon po, wala po si Principal Song at Secretary Yang. Hindi po sila kakain sa bahay. Kaya naman ako naparito. Pumasok ako sa sala na bahagyang mapula ang mukha dahil sa init ng araw. Bumagsak ang tansan mula sa aking mga daliri.
Halatang ang nilakad ko lang ito at hindi man lang nagtipid para sumakay ng bus. Bahagyang naawa si Liu Jiangwo. Pinainom muna niya ako ng tubig. Tutal wala naman si Principal Song at Secretary Yang sa bahay sa tanghali, kaya pagkatapos kumain ng tanghalian ay saka na lang ako babalik. Tumigil siya saglit at nakangiting nagtanong, "Number 10, ano na ba ang tingin mo kay Ruyan ngayon?" Naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Liu Jiangwo. Medyo may pagkamakasarili nga ako ngayon. Ngayon, mas parang nakatatanda si Miss Liu sa akin. Ang iniisip ko ay mag-aral ng mabuti sa Beijing at tapusin ang high school. Pahalagahan ang pagkakataong ito na mahirap makamit. Tumango si Liu Jiangwo. Kampante siya sa ganitong pananaw ko. Ngunit ang tungkol sa paglipat ng paaralan ay halos 1 linggo na rin niyang pinoproblema. Pero sa huli, walang isang paaralan ang gustong tumanggap sa akin. Kaya kailangan na lang gumamit ng ibang paraan. Number 10, hanggang Agosto lang ba ang trabaho mo bilang katulong? Tingnan mo pagdating ng Agosto. Gusto mo bang ayusin ng tito mo ang isang mas magandang trabaho para sa'yo? Sa isang pangungusap agad kong naintindihan. Dahil ba sa mga marka ko kaya walang paaralan sa Beijing ang gustong tumanggap sa akin, Tito Liu? Hindi ako sumagot ng direkta. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit pinapunta ka ng iyong ina sa Beijing ay para makahanap ka agad ng mapapangasawa. Plano kong ayusin muna ang isang trabaho para sa'yo. Para mas madali kang makahanap ng nobyo. Ngunit matatag ang aking tingin. Tito Liu, gusto ko pa ring mag-aral. Ang mga marka ko noon ay dahil sa sakit na nakaapekto sa akin. Pero maganda ang resulta ko sa entrance exam ng high school. Tiwala akong hindi ako mapapahamak sa paaralan. Sinagutan niya ang pagsusulit ni Song Wenshu noong nag-aral pa siya sa high school. Sa 100 puntos, nakakuha ako ng 70. Nang makita ni Liu Jiangwo na determinado ako, sumeryoso rin ang kanyang mukha. Talaga bang tiwala ka? Tito Liu, tingnan nyo, ano kaya kung ganito? Kapag hindi ko nasabayan ang pag-aaral o masyadong mahina ako, aalis na lang ako para hindi na ako maging pabigat sa inyo. Gusto ni Liu Jiangwo ang aking saloobin. Hindi lang basta nagsasabi ng tiwala ako, kundi balak kong patunayan ito sa pamamagitan ng gawa. Kapag dumating ang tita mong si Hong, kakausapin ko siya. Basta makita ng paaralan na nakakasabay ka sa pag-aaral, dapat payagan nila akong tanggapin ka. Salamat Tito Liu sa pag-aalalan nyo. Tumayo ako at bahagyang yumuko. Sige Tito Liu, pupunta na po ako sa kusina para tumulong. Sabi ni Shikin, gusto raw ni Miss Liu nang darating na ang ipapakilalang mapapangasawa, magluluto ako ng masasarap at nakakaganang pagkain para maibsan ang init. Paulit-ulit na sinasabi ni Liu Jiangwo na si Bai Bai ay isang pambihirang pagkakataon, lalo siyang gumaganda sa paningin, mabait pa ang batang ito. Pakiramdam ko, iba ang sinasabi niya kay Liu Ruyan sa Tang Village noon. Nang akmang makikinig ako ng palihim. Nang marinig kong bumukas ang pinto ng silid aklatan, agad akong bumalik sa sofa. Ano ang sinabi sa iyo ni Tito Liu? Maaari ka pa bang mag-aral sa Beijing? Walang akong sinabi. Bahagya ko itong sinabi. Kalmado ang aking mukha, hindi mo mababanaag kung masaya ako o galit. Kung malalaman niya lang na may pagkakataon pa akong mag-aral. Sino ang nakakaalam kung hindi niya ito guguluhin? Pagkatapos ay pumunta ako sa lilim ng bakuran para tulungan si nanay na magbalat ng gulay. Nang makita ni Shikin na magluluto ako, agad siyang pumunta sa kusina at ibinalik ang kalahati ng asin sa lalagyan. Kumuha siya ng puting butil mula sa isa pang bag at pinaghalo ang dalawa. Pagkatapos, nagkunwari siyang walang nangyari at tumulong sa paglilinis ng seaweed sa bakuran. Mga alas negatibo 1-0, dumating si Liu Hong kasama ang ipapakilalang mapapangasawa. Si Fang Yu ay nakasuot ng puti at asul na checkered na short sleeve. Sa pangunguna ni Liu Hong, pumasok silang dalawa sa bakuran ng pamilya Liu. Agad namang nakangiting sumalubong si Nanay Wang na naghuhugas ng bigas at sumigaw sa loob ng bahay, nandito na ang matanda. Nandito na sila. Nang marinig ko ang boses, tumingala ako para batiin sila. Ang mga mata ni Li Sumen at Fang Yu ay tumingin din sa akin. Nagulat kaming pareho nang magtama ang aming mga paningin. Ang liit talaga ng mundo. Siya pala yung nakita ko kahapon sa mall.